Ang pinakamataas na uri ng Maybach ay nakuha na, darating sa loob ng 3 minuto. Magsaya kayo sa pagkain at inumin. Ang gastos ngayong gabi, ako na ang bahala. Sinyo. Maging nobya mo ako. Pangakong mamahalin kita habang buhay. Tingin, tingin, tingin. Si Yefeng na ito, isang simp. Pinuperso na naman si Goddess Xiao. Sa tingin ko, nag-give up na siya. Wala naman siyang pag-asa kay Goddess Xiao. Bahala na, dahil binilhan niya ako ng maraming bag at singsing na brilyante. Bigyan ko siya ng pagkakataon. Buti pa. Marumi ang sapatos ko. Kung dilaan mo ito ng malinis, papayag akong maging nobya mo. Dilaan, dilaan, dilaan. Bilisin mo. Pakiusap, kumpletuhin ang huling gawain ng pagtatapat. Pagkatapos, makakatanggap ka ng malaking gantimpala. May problema talaga ang babaeng ito. Kung hindi dahil sa system mission, sana hindi ko na ito inasikaso. Teka. Gusto mong dilaan ng paa ng kapatid kong babae? I-disinfect ko muna yan. Ha ha ha. Dilaan mo na. Ang pinakamataas na uri ng Maybach ay nakuha na, darating sa loob ng 3 minuto. Dilaan mo ba o hindi? Kung hindi mo dilaan, aalis na ako. Ang cute kong sarili, matagal na kitang tinitiis. Yefeng, anong ginagawa mo? Xiao Xinyu, sasabihin ko sa'yo, simula ngayon hindi na ako magsasipsip. Nabaliw na ba si Yefeng? Ginulo niya ang campus beauty. Yefeng, isipin mo ng mabuti. Ikaw ang laging nanliligaw sa akin. Ngayon ginawa mo ito sa akin. Sinasabi ko sa'yo. Sa buong buhay ko, hindi na ako magiging nobya mo. Ayos, di ba ang yabang mo? Sige, kung galit ka talaga sa akin, yung bag na binili ko para sa'yo, relo, at singsing, ibalik mo lahat sa akin. At saka, di mo ba sinabi, na ikaw, ay hindi ka material girl? Ibalik mo sa akin. Bakit ko ibabalik sa'yo? Panaginip mo yan. At saka, akala mo, gusto namin yung mga gamit mo. Yefeng, lumayo ka kay Xinyu. Nagbibiro lang si Xinyu sa'yo. Bakit ka nagmamadali? Si Xinyu ay isang mayamang dalaga. Tinanggap niya ang mga gamit mo. Iyan ay pagbibigay sa'yo ng respeto. Oo, tama. Xinyu, okay ka lang? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Junkun, huwag kang mag-alala, okay lang ako. Tong sip-sip, karapat dapat ka bang makipag-compete sa akin? Sa araw, sinusupsipan mo siya. Sa gabi, sinusupsipan niya ako. Utang ina. Yefeng, anong gagawin mo? Binato mo ako ng bulaklak kanina, okay lang. Ngayon, itutulak mo pa si Junkun? Sa mga nakaraang taon, para matapos ang system task, halos mawalan na ako ng lahat para bigyang kasiyahan si Xinyu. Pero binigyan ko siya ng image ng isang mayamang dalaga. At itong si Junkun, tanga. Akala niya makakapangasawa siya ng mayamang babae. Sa totoo, kung wala ako si Xinyu, walang siya. Yefeng, Lumuhod ka at humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad sa lahat. Kung hindi, ako. hindi ba gusto mong lumuhod? Ngayon, tutulungan kita. Sakit, Xinyu, iligtas mo ako. Yefeng, nabaliw ka na ba? Bitawan mo si Junkun. Kung hindi kita patatawarin sa buong buhay ko. Yefeng, alisin mo ang paa mong aso. Kung lalaitin mo pa, ang matalik na kaibigan ng ate ko. Ako, ang cute, papatayin kita. Umalis ka. Junkun, okay ka lang. Nanloloko. Nanloloko. Ano ba, tong cute? Ngayon, naaasarin kita. Aasarin ka. Ako, ang cute na ito. Aasarin ka. Umalis ka. Yifeng, hintayin mo ako. Hindi ka tatakasan ni Xinyu.
Ate, hinampas niya ako ng bote sa ulo. Kung masira ang ulo ko, edi mawawala ang angka ng Xiao. Tamad akong makipag-ugnayan sa mga gunggong na ito. Ang prioridad ay hanapin ang susunod na target. Wow! Diyos ko, ito ang pinakabagong modelo ng Maybach. At self-driving pa. Wow, sino kaya ang mayaman na ganito? Hindi na kailangan itanong. Sa buong Jiangcheng, tanging si Miss Xiao natin ang karapat-dapat sa ganitong mamahaling sasakyan. Shinyu, ito ba ang bagong sasakyan na binili ng pamilya mo para sa'yo? Ang galing-galing. Bilis, palawakin natin ang ating pananaw. Hayaan ninyo kaming mga probinsyano, makakita rin. HMP. Si Yefeng, ang simp na ito. Tiyak na alam niyang mali siya. Para manligaw sa akin naglabas ng sobrang pera, kung saan-saan kumuha ng Maybach para humingi ng tawad. Dahil siya ay taos-puso. Ako, ang dalagang ito, ay magpapakita ng awa, bigyan siya ng paraan, para makaalis sa kahihiyan. Ang galing. Tingnan mo. Ito ay bihirang makita. Gusto ko talagang magmaneho kahit isang beses. Huwag hawakan ang sasakyan ko. Anong ibig sabihin? Susi, Imposible ito. Talagang kotse niya ito. Ito ang kotse ni Yefeng. Paano nangyari ito? Oo nga eh. Paano magkakaroon ng ganitong kotse si Yefeng? Hindi ba ito ang kotse ng Campus Beauty? Paano ang susi? Paano napunta sa kanya? Yifeng, tiyak na nagpapanggap siya para sa akin. Sa huli, magiging katulad pa rin ng dati. Mamalimos ng tawad na parang aso. Pagkatapos, aanyayahan akong sumakay. Eh di ba, siya ay sunod-sunuran sa akin sa loob ng 3 taon. Nagpapanggap lang. Dahil hindi mo ako inanyayahang sumakay, sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Sasakay na lang ako. Yefeng, ikaw. ay, hindi ba ito ang ating malinis at dalisay na mayabang na binibining Xiao? Anong nangyari? Gusto mong lumabas, binibining Xiao? Kailangan mo pang sumakay sa iba? Yefeng, paano mo to nagawa sa akin? Pasensya na, binibining Xiao. Nasaan ang kotse ko? Masyadong maarte. Hindi sumasakay ng walang kwentang tao. Paalam. Ikaw. Hoy, paano iyon nakaalis? Yefeng, maghintay ka. Anong nangyari kanina? Itong si Yefeng, paano niya nakuha ang kotse ni Miss Xiao at pinaandar? Miss Xiao, talaga bang kotse mo yan? Paano nang ahas si Yefeng na kunin ang kotse mo at iniwan ka rito mag-isa? Tama, Shinyu. Hindi ba siya ang aso mo? Paano? Ano ang pinag-uusapan ninyo dito? Siyempre akin ang kotse na iyon. Yefeng, driver lang namin siya. Siya lang ang nagmamaneho ng kotse namin at nagpa-car wash. Ah, ganoon ba? Oo, ganoon nga. Ang lalaking iyon na sunod-sunuran ay nagpa-car wash para sa akin. Tungkol sa ating Shinyu, mahilig siya sa kalinisan. Hindi niya kaya ang kaunting dumi. Shinyu, ang mga tiket para sa konsyerto ko. Huwag kang mag-alala. Mamaya, magkakaroon na ng konsyerto ang ating Junkun. Kayong mga may oras, pumunta at suportahan siya. Halika, lahat ay mayroon. Haha, bigyan mo ako ng isa. Yunding Hotel. Sabi nila ang banquet hall ng Yunding Hotel ay napakahirap makuha. Sa Yunding Hotel gaganapin. Wow, Shinyu? Mayroon ka pang black card ng Yunding Hotel. Kung gayon, makakapag-book ng banquet hall sa Yunding Hotel ay hindi nakakagulat. Hindi ko inaasahan na ang lalaking iyon na si Yefeng, ang black card na dati niyang ibinigay sa akin, ay magagamit pa, at least may silbi siya. President Lin, ito ang pinakabagong ulat ng ating grupo. Masyadong masama ang sitwasyon. Sabihin mo, 2 artista ang naskandal, bumagsak ang stock price ng grupo, kahit ang overseas na kita ay pansamantalang naantala, at saka parang hinahabol tayo ng mga reporter. Naiintindihan ko. Magtatago muna ako. Ang target ay nasa malapit. Tulungan mo ako. Babawi ako sa'yo pagkatapos. Dali, doon. Nasaan siya? Sa kabilang banda. Kumusta?
Maganda ang pamamaraang ito, di ba? Mga bastos! Ang target ay namarkahan na. Hinihiling sa host na gawin ang unang pursuit upang makumpleto ang system task. Ibig sabihin, ito, ang nasa system, ang babaeng dapat kong habulin. Siya nga. Mukhang isa na naman itong boring na mayamang anak. Miss, baka may pagkakataon na makilala ka? Huwag kang umalis. Ginoo, kami ay mula sa Lin Corporation. Pupunta kami sa Cloud Top Hotel para asikasuhin ang issue ng artista. Wala kaming oras para maglaro-laro. Hindi naman. Ah, PR pala ng Lin Corporation. Kaya pala ang ganda ng aura. Sistema ng pag-awit na maladyos. Mabuti. Useful itong ganito. Ito ang artista ng Lin Corporation. Mukhang may problema kamakailan ang Lin Corporation. Galawin mo. Gusto mo na naman akong magbayad, dahil gusto mong maglaro, sasamahan kitang maglaro ng maayos. Uy, Yefeng, nasa Yunding Hotel ako ngayon. Nagko-concert ako. Pumunta ka dito at bayaran mo ako. Sige, darating ako agad. Buti na lang marunong kang umintindi. Basta bayaran mo ako, papatawarin na lang kita. Ah, tingnan mo si Junkun. Ang galing-galing niya. Hindi tulad ni Yefeng na taga-suyo. Akala niya kung palagi kanyang sinusuyo, makuha kanya. Nanaginip siya. Zijian hindi naman dapat sabihin niyan. Yefeng, dahil lang nagseselos siya kay Xiao Oxinyo. Dahil hindi niya makuha ang pag-ibig niya. Ay, sige na nga. Si Yefeng, isa lang siyang taga-suyo. Lahat ng ito ay isa lamang sa kanyang mga paraan. Mga kaklase, si Yefeng ay nagseselos kay Xiao Oxinyo. At dahil hindi niya makuha ang pag-ibig niya, naging ganito siya. Huwag na ninyong isapuso ito. Si Junkon ay napakabuti. Ang lawak ng kanyang puso, hindi tulad ni Yefeng, na makitid ang kalooban. Si Yefeng na taga-suyo, kahapon ay nangahas siyang mga api kay Junkon. Dapat nating parusahan siya. Oo, i-post natin sa Xiaohongshu para ma-expose siya. Oo, i-expose siya. I-expose siya. I-expose siya. Tama. Si Yefeng ay isa lang namang taga-suyo. Huwag mo na siyang pansinin. Salamat. Yefeng, paano siya marunong kumanta? At napakaganda pa ng boses niya. Yefeng, hindi ko inakala. Ang ganda pala ng boses mo. Kahit hindi kasing ganda ng boses ni Junkun sa pagkanta. Pero maganda rin naman. Yifeng, hindi ko akala na marunong ka rin kumanta. Gusto mo bang sumama sa akin sa pag-debut?
Bilang isang senior, maaari kitang gabayan ng kaunti. Ang swerte talaga ni Yefeng. Makakasama pa niya si Junkon sa pagdebo. Sa pagdebo, hindi na. Hindi tayo pareho. Hindi ko gusto ang mga katulad mo na parang babae at lalaki. Sa tingin ko, mas mabuting mag-practice ka na lang ng idol training at sayaw mo. Ikaw, Huwag kang magpakatanga. Si Junkon ay makakasama mo sa pagdebo. Ay isang malaking pabor na para sa iyo. Oo nga. Makinig ka sa akin. Huwag kang masyadong mayabang. Ang nangyari kagabi, hindi pa kita sinisingil. Oo nga. Yefeng, huwag mong isipin na hindi ko alam. Nag-aral ka ng pagkanta para sa akin, di ba? Huwag mong isipin na marunong kang kumanta ay sapat na. Para makuha mo ako, sadyang nananaginip ka. Binibining Xiao. Huwag kang feeling. Ang kantang ito ay hindi para sa'yo. Anong sinabi mo? Ang kantang ito ay para sa babaeng ito. Para sa akin, Binibining Lin. Narinig ko na naghahanap ang Lin Group ng hit song. Itong original kong kanta ay gusto kong ibigay sa iyo. minsan, ang isang orihinal na record ay mas mahalaga kaysa sa isang artista, lalo na kung ganyan ang kalidad. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil gusto kita. Kaya, may oras ba si Binibining Lin para makipag-date sa akin? Yefeng, anong ibig mong sabihin? Hindi ba sabi mo lagi mo akong gusto? Hindi mo ba sinasabing lagi mo akong gusto? Bakit bigla kang nagtapat sa kanya? Salamat, ang iyong alok ng date, tinanggap ko. Team, matagumpay ang pagtapat, nakatanggap ng 5 milyon na premyo. Matagumpay ang pagtapat, nakatanggap ng premyo. Ay, 5 milyon. Pagkatapos umalis kay Xiao Xinyu, nakatanggap ng premyo. Napakadali palang manligaw ng babae. Yefeng, ginawa mo ang mga ito kahapon para magdulot ng ganito kalaking gulo. Gusto mo lang ba akong selos? Gusto mo bang pansinin ka? Ang mga munting taktika mo, alam ko na. Ito si Yefeng. Ngayong araw, pinagbigyan mo ng ganito kalaking hirap ang ate ko. At ang bayad para sa aming mental distress. At itong gulo ng concert ngayon, dapat kang managot. Ako ang mananagot. Dali na. Bayaran mo na lahat ito. Xiao Xinyu, huwag kang masyadong magaling. Ang utang mo mismo. Ano ang kinalaman ko dyan? Ngayon, pinalagay mo ako na nawala ng sobrang dangal. Ano? Hindi ba pwedeng bigyan mo ako ng kompensasyon? Kung hindi mo babayaran, hindi kita mapapatawad habang buhay. Xiao Xinyu, sinasabi ko sa'yo, hahabulin ko ang aking tunay na pag-ibig. Umalis ka. Yifeng, huwag kang umalis. Ate, Talaga, ang tapang naman ni Yefeng. Namutla si Xiao, dati hindi siya ganyan. Xinyu, huwag kang magalit. Si Yefeng, nalilito lang siya. Yefeng, sa ganitong okasyon, may magbabayad naman. Gusto ni Xinyu na ikaw ang magbayad para may paraan kang umatras. Yefeng, bayaran mo na itong bill. Kung mabayaran mo, pwedeng pag-isipan ko pa na bigyan ka ng pagkakataong manligaw ulit sa akin. Talaga? Uli? Sa tingin ko, nagising na ang pagiging simp ni Yefeng. Tiyak na hindi siya magbabayad para kay Xiao Xinyu. Waiter! Waiter! Sa akin, pare-pareho lang ang mga lalaki. Yefeng, totoo nga. Ikaw pa rin ang simp na hindi mabubuhay kung wala ako. Ginoo, ano ang kailangan ninyo? Magbayad. Talagang magbabayad. Nasaan ang dignidad niya? Malamang, hindi pa rin makalimot kay Xiao Xinyu. ate, sabi ko na nga ba, si Yefeng na sip-sip ay hindi makakalimot. Ang galing mo pa rin talaga. Xinyu si Yefeng naman ay hindi naman masama ang pagkatao. Marunong siyang managot. Ang susunod na konsyerto, gusto kong gawin sa 5-star hotel. Sa susunod, hayaan mong ikaw, itong munting sip-sip, ang mag-sponsor sa akin. Huwag kang mag-alala, Junko. Siya, para lang siyang aso na sumusunod. Kung iwagayway ko lang ang daliri ko, kakawag siya ng buntot. Buti naman at marunong kang umunawa. Pero, pinahiya mo ako ng sobra. Kahit magbayad ka, hindi kita basta patatawarin. Ginoo, ang kabuuan ay 378,000 pesos. Nagkakamali ka yata. Wala akong kinalaman sa mga taong ito. Ang akin lang ang babayaran ko. Sige po, ang venue na nabook ninyo dati ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Miss Xiao, ang inyong kabuuang gastos ay 373,000 pesos.
393,000? Ang mahal naman. Ang mahal. Ano? Wala bang pera si Miss Xiao para magbayad? Yefeng, tigilan mo na ang pagsasabi ng masasamang salita. Ito lang ba? Paano kung hindi kayang bayaran yan? Miss Xiao, totoo bang wala siyang pera? Tingnan mo ang mukha niya. Sobrang kabado. Malamang hindi niya talaga kayang maglabas. Hindi nga. Kaya hindi naman tayo mag-share? Wala akong dalang kahit piso. Ate, mag-isip ka ng paraan. Maraming tao ang nakatingin. Xinyu, baka tanungin mo si Yefeng. Gusto kanya ng sobra. Tiyak, nababayaran niya tayo. Tanungin siya. Panaginip. Oo nga. Dati, binigyan ako ni Yefeng ng black card. Ay swipe mo ito. Black card yan ng Yunding. Naalala ko na. Si Miss Xiao ay VIP ng Yunding. Para sa kanya, ang ganitong pera ay wala lang. Sabi ko na nga ba, imposibleng walang pera ang ate ko. Mukhang napakamahal ng card na ito. Kitang-kita. Ibig sabihin, mayaman ang nagbigay sa'yo. Nakita ni Yefeng. Kahit wala ka, maayos pa rin ako. Dati, para matapos ang nakakainis na sip-sip mission ng system, ginawa ang lahat para pasiyahin siya. Ang konting cash na reward ng system, talagang ibinuhos sa kanya, at nagpagawa pa ng black card para sa kanya, para forma. Ngayon, tapos na ang sip-sip mission. Ang card na ito ay supplementary ng main card ko. Natural na na-deactivate din. Titingnan ko nga, kung paano niya tatapusin ang eksenang ito ngayon. Miss, na-freeze ang card ninyo. Na-freeze? Imposible. Malamang may sira ang machine ninyo. Siguradong may sira ang machine nyo. Imposible. Paano magkakaproblema ang card na ito? Ito ang black card na ibinigay sa akin ni Yefeng. Paano? Walang pera. Nagpapakamayaman ka pa. Ang laking kahihiyan nito. Ate, hindi ba sinabi mong sobrang high quality ang card na ito? Siguradong walang problema, di ba? Xinyu, ang gandang card. Bakit hindi magamit? Paano na to? Wala akong dala pang ibang card ngayon. O kaya ganito na lang, isulat muna sa utang. Sa susunod, kapag pumunta ako, saka ko babayaran. Sa wakas nandito na tayo. Ginawa mo akong tanga, nagmamaganda ka pa. Panahon na para ibalik. Pasensya na, Miss Xiao. Wala kaming patakaran ng utang sa hotel na ito. Lahat ng gastos ay dapat bayaran agad. Anong klaseng ugali yan? Alam mo ba kung sino ako? Kung maaabala mo ang aking mga bagay, kaya mo bang panindigan? Xinyu, huwag kang magalit. O kaya tanungin na lang natin si Yefeng. Sobrang gusto kanya. Siguradong babayaran niya tayo. Hoy, bakit mo ako tinitingnan? Akala ko ba malakas ang black card mo? Miss Xiao, 373,000. Sige, bayaran na. Sinabi ko nang hindi ako pwedeng magbayad ngayon. Hindi pwedeng ngayon, Miss Xiao. Ang hotel namin ay prangka sa negosyo. Kung hindi ka makabayad, Itinuturing naming isang hamon sa hotel namin. Ang consequence, kaya mo bang panindigan? Anong consequence? Anong mangyayari? Baliin ang binti mo. Itapon ka sa labas. Ate, parang seryoso sila. Ang drama ngayong araw ay nagsisimula pa lang. Yefeng. Aba, ang galing ng Miss Xiao natin. Ngayon, natatakot ka na? Ate, mag-isip ka naman ng paraan. Sabi nila totoo raw na babaliin ang binti natin. Tagapamahala, ako ay kabilang sa Lin Group. Isang contract artist, Lee Jun-kun. Tiningnan ko ang bill na ito. Malaki talaga ang halaga. Pwede bang alang-alang sa Lin Group? Makiusap naman. Sa susunod tiyak na babayaran namin ng buo. Lin Group, ang Yunding Hotel namin nagpapatakbo ng negosyo. Huwag mong sabihing, ikaw ay taga Lin Group, kahit na sino pa, kahit ang Diyos, walang bawas kahit piso. Ito, Tapos na. Talagang wala na. Ito. Yefeng, kailangan mong magbayad nito. Bakit ako magbabayad? Miss Xiao, kanina ang tapang-tapang mo, hindi ba? Nasaan ang black card mo? Sige, kailangan mo pa rin magbayad. Kung hindi na kita makikita kailanman. At hindi ko rin ibibigay sa'yo ang pagkakataong dilaan ang aking paa. Hindi na kita mapapatawad habang buhay. Hahaha. Talaga? Ayos, napakabuti. Sa totoo lang, dati araw-araw akong pumupunta sa ilalim ng iyong dormitoryo para sunduin ka. At saka para ihatid ka na isang mayabang na binibini sa klase. Araw-araw akong kumakain ng manto at instant noodles. Lahat ng naipon kong pera ginastos ko lahat para sa'yo. At ikaw, lihim kang nakikipag-check-in sa ibang lalaki. At araw-araw ko pang tinitiis ang iyong hindi maipaliwanag na init ng ulo. Sinasabi ko sa iyo, Xiao Xinyu, sawa na ako. Galit ka ba sa akin? O sige, ngayon para sa akin ito ay isang malaki na tiluwagan. Salamat talaga sa iyo, Miss Xiao. Yifeng, ikaw ay isang walang pusong taksil. Harangin ang pinto. May gustong kumain ng hindi nagbabayad. Ate, anong gagawin nila? Hindi naman talaga nila babaliin ang binti natin, di ba?
Miss Xiao, dahil hindi mo mabayaran ang bill, mayroon kaming ibang paraan. Anong paraan? Maghugas ng mga plato at pinggan. Tama. Mayroon din kaming imburnal. Kailangan linisin yan Kapag nabayaran na ninyo ang utang, saka kayo makakalaya. Grabe naman. Ang Campus Beauty ay dadalhin para maglinis ng banyo, maghugas ng inodoro. Nakakadiri. Mas mabuti pa siguro mabali ang binti. Oo nga. Ang mga kamay ko ay nagpipiano pa. Paano ko magagawa yan? Siyempre, mayroon din kaming katulad mo. Gustong-gusto ng mga customer. Malaman at malambot ang balat. Pwede kang magbayad sa ibang paraan. Kung hindi, gusto mong umalis. Kunin na siya at dalhin. Ate, Shinyu, ano ang gagawin natin, ate? Bitawan mo ako. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako! Hindi ako pupunta! Nakita ang target na si Yuchun. Ang halaga ng pagsisisi ay umabot sa 70%. Ang antas ng kawalan ng pag-asa ay sumabog. Binabati kita, host, perpektong dinurog ang pagmamataas ng babaeng pera. Sobra ang natapos na gawain. Black card na pang top. Ito ay mas maganda kaysa sa supplementary card na ibinigay ko kay Xiao Xinyu. Mas magamit pa, di ba? Xiao Xinyu, ito ang ibinayad mo para sa iyong katangahan. Ang halaga na binayaran mo. Bitawan mo ako. Ate, ano ang gagawin natin? Halika, kumanta ka habang nakahiga sa tabi ni ate. Sa ganitong paraan, naakay mo ako. Ganito na lang, dito sa hita ni ate kumanta ka, mas marami kang makukuha. Kasalanan ni Yefeng na yon, isang simp. Dinala niya ako sa ganitong sitwasyon. Teka lang, papapatayin ka ni Shinyu. Yung mga lalaking kasuklam-suklam. Palaging bastos ang kamay, lalo na si Wang Zong na kalbo. Pag ngumiti, puno ng dilaw ng ngipin. Gusto pang ang hawakan ang kamay ko. Nakakadiri. Sige, Shinyu, nakaraan na yon. Basta okay ka, ayos na. Kasalanan ni Yefeng yan. Siya ang may kagagawan nito. Kung hindi niya ginawa yon ng todo, sadyang pinilit ako, hanggang sa ganito. Paano ako? Magtitiis sa mga nakakadiring mukha. Gusto lang niya akong mapahiya, gusto niya akong pagsisihan. Gusto niyang ako mismo ang lumapit sa kanya at magmakaawa. Hindi ko siya papayagan. Si Lee Junkun, anong balita? Hindi ba siya ang magaling sumipsip? Ano na ang lagay niya ngayon? Si Lee Junkun daw, nasa Yunding Bar, pinipilit sumayaw daw. Sumayaw ng 3 araw at gabi, mababali na yata ang binti. At narinig ko pa siya'y hinatak ng isang mayamang amo na may kakaibang hilig lasingin at kaladkarin papunta sa hotel room. Daw ngayon hindi na makabangon sa kama. Haha. Buti nga. Sino ba naman kasi ang nagpilit mag-concert? Pero lahat ng ito kasalanan lahat ni Yefeng. Feng, hindi ba siya umalis na? Umalis na, akala niya sa sobrang sama ng ginawa niya babalikan ko siya. Siya, sadyang pinahamak niya ako. Gusto akong pagtawanan. Gusto niyang pansinin ko siya. Pagsisihan ko, lalaki, ganyan ang laro nila ate. Marami na akong nakita. Yefeng, minaliit mo ako. Akala mo susuko ako. Hindi kita susundin. Lalo mong gustong mapansin ko. Lalo kitang hindi papayagan. Matagal ko nang alam ang plano mo, Mengmeng. Sasabihin ko sa'yo. Si Yefeng ngayon, siguradong nasa isang nakatagong sulok siya. Nakatingin sa akin. Hinihintay na bumalik ako sa kanya. Pero, kung gusto niyang patawarin ko siya, hindi naman imposible. Talaga? Ano ang gusto mong gawin niya para patawarin mo siya? Siyempre naman maghanda ka para sa akin isang napakagandang regalo tulad ng limited edition na bag o kaya yung diamond necklace na gusto ko noong nakaraang buwan. Basta dapat may sincerity at dapat siyang lumuhod sa harap ko. HMPH, dapat talaga siyang lumuhod sa harap ko. Humingi ng tawad sa akin ng buong puso. Sabihin na mali siya. Sabihin na habang buhay. Hindi siya sabihin na habang buhay. Hindi. Hindi na niya gagawin ito sa akin ganyan. Baka mapag-isipan ko pang patawarin siya. Shinyu ang mga kahilingan mo talagang mataas pa rin gaya ng dati syempre naman. Ako si Shinyu syempre, karapat dapat ako sa pinakamahusay.
Yefeng, narinig mo ba ito? Ang dapat mong gawin, huwag mong isipin na sa mga munting daya ay mapapabalik mo ako yung mga bata mong laro. Sawa na ako sa mga yan. Ate! Kakita ko lang Yefeng. Pumasok siya sa Starlight International Plaza. Palihim tiyak na may ginagawa siyang masama. Kakasabi lang ng kapatid ko na pumunta si Yefeng sa mall malamang para humingi ng tawad sa akin, namili siya ng regalo para sa akin. Sakto, may gusto ako noong nakaraang panahon, Starlight International Plaza, yung Chanel bag, sa tindahang iyon. Talaga? Sige, tingnan natin. Yefeng, buti na lang may konsensya ka, marunong kang magbawi, hindi pwede. Kahit nabilhin niya ang bag na iyon, hindi ko siya basta-basta mapapatawad. Kahit man lang dapat nakaluhod siya habang binibili iyon, oo dapat nakaluhod. Si Yefeng ba iyan? Buti na lang natauhan siya. Alam niyang bumili ng regalo para humingi ng tawad. Simula noong huling nagkita tayo, ilang araw na ang lumipas. Para isulong ang misyon ng sistema, kailangan ko talagang bumili ng regalo. Hindi ko lang alam kung anong estilo ng bag ang magugustuhan ni Lin Qinghan na may malamig na aura. Yifeng, buti na lang may konsensya ka. Alam mong bumili ng bag para humingi ng tawad. Meng, tingnan mo, ang itsura nito ay masyadong makaluma. Sa tingin ko, okay lang naman. Anong okay? Yifeng, dahil gusto mong humingi ng tawad, ipakita mo ang iyong sinseridad. Pumunta ka sa inyong cabinet, yung pinakamahal na brand new limited edition. Kunin mo para sa akin. Ang kulit mo talaga, hindi ka makamove on, gagamitin mo na naman ang lumang taktika. Xiao Xinyu. Titingnan ko kung anong kalokohan ang gagawin mo ngayon. Oy, Miss Xiao. Bakit hindi ka ngayon sa KTV nag-entertain, at may oras ka pang mamili dito? Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng kapatid mong lalaki. Eto, tingnan mo. Hindi ba ito? Ang hirap ng buhay ng ate ko, no? Ang bobo nito. Pag uwi ko, papabura ko sa kanya. Kulang pa ba ang kahihiyan ko sa kanya? Miss, ipak mo ito at i-charge sa card. Xinyu, tingnan mo yung card ni Yefeng. Yefeng, saan mo nakuha ang ganyang card? Bakit hindi mo agad inilabas para sa akin? At saka, yung dati kong card, bakit mo pinatigil? Sinadya mo ba? Hindi. Bakit mo? Miss, sarili kong card. Gusto ko, gamitin ko kung paano ko gusto. Tsaka, hindi ba't lagi kang magaling? Kailangan ko pa bang asikasuhin yan? Sino bang may gusto sa kalidad na pinili mo? Dali, yung Global Limited Edition. Ilabas mo para sa akin. Miss, Ang mahal ng bag na yan, ayon sa patakaran. Kung magkaroon ng anumang sira, kailangan nyo itong bilhin ng buong presyo. bakit? Akala mo ba, hindi ko kayang bilhin ang bag na ito? Miss, ito ang kasunduan. Paki-check po. Xinyu, mag-ingat ka. Kung sakali. Neng, tama na. Bakit ka masyadong nag-aalala? Hemp, sa tingin mo ba kaya nilang lokohin ako? O sa tingin mo, hindi ko kayang bayaran ito? Hemp, at least nandyan si Yefeng na laging sumusunod. Titiisin ba niya akong mapahiya? Ngayon, gagastusin ko siya ng todo. Pinirmahan ko na. Buti na pirmahan mo. Sarili mong piniling daan. Kahit lumuhod, kailangan mong tapusin. Ma'am, Tuski, Ayun naman, tingnan mo itong limited edition worldwide. Ito lang ang bagay sa personality ko. Xiao Xinyu. Oo, si Miss Xiao. Napakaganda ng taste. Ming, tingnan mo, ako na may bitbit na bag na ito. Hindi ba napakaganda? Ang bag na ito, kumpara sa pinili niya, mas maganda ng hindi lang 1,000 beses, di ba? maganda naman Xinyu. Ang ganda mo hawak yan. Si Xiao Xinyu, ang boba niyang babae. Si Yefeng, talagang pinagtatawanan lang siya at siya'y masaya pa. Itong babaeng hindi marunong magpahalaga. Hindi talaga karapat-dapat kay Yefeng mamaya. Makikita niya ang tunay na mukha ni Xiao Xinyu. At doon, darating na ang pagkakataon ko. Yefeng, bakit ka tahimik? Naging pipi ka na. Napamahal ka ba sa presyo ng bag na ito? Natakot ka ng sobra? Okay lang, basta bilhin mo ako ng bag na ito. Ako mapapatawad na kita sa mga ginawa mo sa yunding hotel na ginawa mo sa akin. Pero kailangan kang lumuhod at humingi ng tawad. Yefeng, naging pipi ka na? Aminin mo ang pagkakamali mo. Miss Xiao, hindi ako ang sumira nito. Wala akong kinalaman.
Huwag mo akong sisihin. Ikaw ang sumira nito. Wala akong kinalaman. Huwag mo akong sisihin. Kayo. Bakit peke ito? Nasira agad ng mahawakan. Miss, ang bag na ito ay limited edition na 880,000 piso. At pumirma ka ng kasunduan. Ano ba ang ingay mo? Isa lang itong sirang bag. Bibilhin ko na lang. Yefeng, magbayad ka na. Kasalanan mo ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko ito masisira. Hindi. Bakit ako magbabayad? Ikaw ang pumirma ng kasunduan. Nakasulat ng malinaw. Pangalan mo, Xiao Xinyu, ang nakalagay. Ano kinalaman ko? Ako. Yifeng, kaya nga ikaw magbayad. Dati sa Yunding Hotel, pinahiya mo ako. Ngayon, kailangan mo lang bayaran ang bag at papatawarin na kita. Oo, sasabihin ko sa'yo, hindi ako luluhod at hihingi ng tawad, ikaw na ang mag-ayos. Yefeng, Miss, mangyaring magbayad na kayo. Xinyu, kumalma ka. Makiusap ka kay Yefeng. Ang 880,000 piso ay hindi maliit na halaga. Kung hindi kanya babayaran, babayaran mo ba talaga? imposible. Bakit ako magpapakumbaba sa ganyang tao? Dati, umiiyak siya at nagmamakaawa na gamitin ko ang pera niya. Xiao Xinyu, magmakaawa ka. Kapag desperado ka, mas makikita ni Yefeng kung sino ka talaga. Sa oras na iyon, malalaman niya kung sino ang karapat-dapat sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magkakautang dito. Simula pa lang ito. Xiao Xinyu, tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Xinyu, ngayon hindi oras para magtampo. 88,000. Muna kang sumuko kay Yefeng. Hayaan mo siyang tulungan ka muna. Ayusin mo ang problemang ito. Si Yefeng, dahil nakiusap na si Mengmeng para sa iyo. Kung ganoon, bayaran mo ang bag na ito para sa akin. At pumili ka ng bag na gusto ko. Patawarin na kita. Sa nangyari ngayon, Talagang sobrang bobobo. Naku, masyado akong nakikipagtalo sa kanya. Wala pa akong regalo, para kay Qinghan. Mukhang maganda ito. Magandang araw, pakikuha ito para tingnan ko. nakita mo na. Kailangan mo pa ring sundin ako. Swipe ang card. Buti naman naintindihan mo. Yefeng, nagpapakute ka pa sa akin. Bata ka pa. Sabi ko naman sana ganito ka na lang. Kailangan mo pa ring mambola sa akin. Sip-sip ka. Paano nangyari ito, Kuya Yefeng? Kailangan ko pa bang manggulo? Itong si Xiao Xinyu na tanga. Ang lahat ng ginawa ko dati ay nasayang lang. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ginoo, ang inyong bag. Salamat. Sige, maganda naman ang pinili mo sa pagkakataong ito. Ibigay mo na. O Yefeng, tumigil ka. Anong ibig mong sabihin? Ibigay mo sa akin ang bag. Huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Wala akong pakialam sa hiya. Mas mabuting humanap ka ng paraan para bayaran ang 88,000 mong utang. Saka na. Paalam. Ikaw. Paano ka nagawa ni Yefeng? Ma'am, pakibayad na po agad. Kung hindi, tatawag kami ng pulis. Ay, tama na. Hindi ba 880,000 lang? Akala mo ba hindi ko kayang bayaran? Mengmeng, kung pwede, ikaw muna ang mag-advance para sa akin. Alam mo naman ang ugali ni Yefeng. Maya-maya babalik siya para bayaran. Ay, Xinyu, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. 800 at 80,000. Napakalaking halaga niyan. Ako, sa akin, wala rin akong ganyang kalaking pera. Ganito, tatawag muna ako para mag-ayos ng pera. Oy. Ma, may problema ako rito. Si Xinyu kasi. Siya. Xinyu, pasensya na talaga. Si Mommy may project siyang ininvestan. Lahat ng pera nasa doon. Kung pwede, baka isipan mo ng ibang paraan. Jiang Meng, lagi mo akong tinatawag na matalik na kaibigan. Ngayong may problema, ganyan ka sa akin. Talaga, walang maaasahan kahit sino. Yongkun, Ano iyon? Busy ako rito. Junkun, may emergency ako rito. Kailangan kitang hiramin ng pera. Hindi naman marami, mga 800,000 lang. 800,000? Shinyu, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Kamakailan ay may sakit si Mami at na ospital, na operahan. Ibinigay ko lahat ng pera sa ospital. Wala na akong pera ngayon. Wala akong kita bilang trainee. Umaasa lang ako sa padala ng pamilya. Pero ang problema ko ay sobrang urgent din. Ma'am, pakibayad na po agad.
Lahat ng ito ay regalo ni Yifeng sa akin. Kahit nakaramihan ng mamahalin, lihim ko nang naibenta, ginamit para sa concert ni Junkun, suportahan siya sa pagdebut. Pero ang natitira, siguradong malaki pa rin ang halaga. Para mabawi ang bayad ng bag na ito, siguradong sapat na. Ang mga ito, sapat na ba para mabayaran ang bag mo? Ma'am, ang halaga ng inyong mga alahas ay hindi sapat upang mabayaran ang bayad para sa limited edition na bag na ito. Ang kabuuang halaga ng inyong mga alahas ay 600,000. 600,000. Paano naging 600,000 lang? Ito ay bigay sa akin ni Yefeng. Si Yefeng ay hindi maaaring magbigay sa akin ng isang bagay na ganito, kawalang halaga. Ito ay, Sinyo, kumalma ka. Ang 600,000 ay malaki na. Pero kulang pa ng 280,000. Ma'am, ayon sa patakaran ng kumpanya, kailangan ninyong bayaran ang 280,000 kabayaran. Kung sa loob ng 10 minuto ay hindi mabayaran, kailangan na naming tumawag ng pulis. Binibining Xiao. Binibining Xiao. Hindi ba ito si Binibining Xiao? Anong problema? Bakit nakatayo ka rito? hindi ba nasa ibang bansa siya? Bakit siya nandito? Ginoo, may internal kaming inaayos. Internal na usapin? Anong problema ni Binibining Xiao? Ha. Na ikaw ay nagganyan? Ginoong G, si Shinyu. Nasira lang niya yung isang bag ng aksidente. Ngayon, medyo malaki ang kailangan bayaran. G Ming Yuan. Isa na naman, Shinyu. Ang dami mong manliligaw. Pero kung mas maraming tao ang makakita sa'yo na napahiya, mas mabuti. Isang bag lang yon. Magkano? Ma'am, ang nasira ay yung limited edition na bag namin. Nagkakahalaga ng 880,000. Yung alahas na inilabas ni ma'am. 600,000 lang ang halaga. Kailangan pa niyang magbayad ng 280,000 na kompensasyon. Yung 280,000 na natitira, ako na ang magbabayad. Kukunin ko na itong bag. Ang respeto para kay Binibining Xiao. Ibibigay ko pa rin. Ang mga alahas na ito ay nagkakahalaga ng 600,000. Yung 280,000, sa card ko na. Dahil si Ginoong Gina ang nagsalita, syempre pwede. Ito ay napakaangkop. Salamat, Ginoong G. Buti naman, Shinyu. Sabi ko sa'yo, sigurado itong walang problema. Consider mo na itong bag na regalo ko sa'yo, Binibining Xiao. Itong utang na loob. Paano mo ako babayaran? Ginoong G, talagang salamat sa iyo. Tinulungan mo ako ngayon. Kung hindi, talagang. Okay lang. Karangalan ko ang tumulong kay Miss Xiao. Bakit nandito si Yefeng? Huli na. Nagbayad na si Ginoong G para sa akin. Kahit anong pagsusumamo ni Yefeng, hindi ko siya patatawarin. Tagapamahala. Kinuha ko ang nakabook na gift box. Ginoong G, ang laki ng tulong mo sa akin ngayon. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Kung gusto mo akong suklian, Miss Xiao, paano kung sabay tayong kumain ng hapunan? Shinyu, sinabi na ni Ginoong G. Sige na, pumayag ka na. Ang tanga nitong si Xiao Shinyu. Akala niya mabait si Ji Ming Yuan? Kuya Yefeng, sa pagkakataong ito, dapat kang sumuko na sige. Kung ganoon, tatanggapin ko na ang alok. Salamat, Ginoong G. Ye Feng, ang babaeng gusto mo. Ngayon ay akin na. Minsan, kapag may gusto ka, dapat mong pag-isipang mabuti kung karapat-dapat ka ba sa kanya. Ngayon, masaya ako. Si Ginoong G, tuturuan kita ng leksyon. Ang saya-saya mo naman, Ginoong G. Pumipili ka ng mga bagay na hindi gusto ng iba. Ito ba ang iyong kakaibang hilig? Umalis siya. Paano siya nangahas? Musta ako? Hindi lalampas ng 3 segundo. Ang lalaking sunod-sunuran ay tiyak na babalik sa akin. Mamalimos na huwag akong kumain kasama si Ginoong G. Shinyu, ang hapunan ngayong gabi, paano kung sabay tayong kumain? Mahirap tanggihan ang alok ni Ji Xiao. Si Yen na. Shinyu huwag ka nang malungkot. Si Yefeng ay hindi marunong magpahalaga sa'yo. Talaga namang lugi siya. Tingnan mo, gaano ka gusto ni Ji Xiao sa'yo. Ang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi ka pababayaan na mapahiya. Oh, tagapamahalat sang. Mag-book ka para sa akin ng pinakamagandang lugar. Oo, ngayong gabi. Yefeng, maghintay ka sa akin. Ngayon,
Hindi mo ako pinapansin. Bukas, hindi mo na ako maaabot. Sigurado akong magpapatira pa ka sa akin at hihilingin na bumalik. Sigurado. Nagtatampo ka na naman. Kapag ganyan ang babae, mas masaya itong sakupin. King Han. May oras ka ba ngayon? Meron akong regalo para sa'yo. Yefeng, syempre, may oras. May alam akong kafe. Mukhang maganda ang lugar. Isend ko na lang sa'yo ang location. Kita tayo mamaya. Sige, kita tayo mamaya. Shinyu, subukan mo ito. Ito ang specialty dito. Magugustuhan mo ito. Oy, hindi ba ito ang ex-boyfriend mo? Parang pandikit talaga. Sinundan ka hanggang dito. Maging ganyan ka kasim. Siya lang ang ganun. Yifeng, hindi talaga swerte. Ngayon, nag-afternoon tea kami ni Mr. G. Walang oras para sa'yo. At saka, yung bagay na hawak mo, ibalik mo na lang. Ngayon, hindi ko na kailangan ang murang pambobola. Ay, ano bang ibig sabihin niya? Hindi ba niya ako nakita? Hindi ba ito yung dati, sa concert? Ang masamang babae, bakit nandito siya? Yefeng, ano ang ibig mong sabihin? Okay lang na may dala kang babae dito, pero bigyan mo pa siya ng ganito kamahal na regalo. Sinadya mo ba akong hiyain? Pasensya na, Ching Han. Nakakahiya sa'yo. Walang anuman. May mga tao, huwag mo silang pansinin. Yefeng, sino ba talaga siya? Bakit niya ako ganyan sabihan? Ikaw, siguradong gago ka. Ito ang regalo ko sa'yo. Tingnan mo. Mr. Yi, ang bait ninyo. Sa totoo lang, ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Yung kantang sinulat mo para sa akin, napakaganda ng feedback. Ang stock price ng kumpanya namin, tumaas ng 20 points dahil doon. Maganda rin ang benta ng bagong album. Yung mga matitigas ang ulo sa board, puro papuri sa akin dahil doon. Kaya, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ang regalong ito ay hindi ko matatanggap. Sa halip, dapat kong isipin kung paano kita mapapasalamatan. Miss Lin, diretsahan ka. Iyan ang gusto ko. Dahil sinabi mo na may utang ka sa akin, bakit hindi mo ibigay ang iyong sarili sa akin? Maging nobya kita, paano? Kung ganun, ibigay mo ang sarili mo, maging kasintahan kita, okay? Hindi mo kailangang sagutin ako ngayon. Kung sa tingin mo ay sobra ang proposal ko, kunwari hindi ko ito nasabi. Sandali lang. Chen, Director Lin, sa loob ng 3 minuto, gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa lalaking ito. Mas detalyado, mas mabuti. Opo, Director Lin. Director Lin, ang buong impormasyon ni Yefeng ay naipadala na sa iyong email. 3 taong simp, napakatapat. Mr. Ye, maaari kong tanggapin ang iyong kahilingan. Subalit, hindi lang bilang kasintahan, kailangan din nating magpakasal. Sa totoo lang, pinipilit ako ng pamilya ko na magpakasal. Sana, ay makita nila na ako ay mag-settle down ng mabilis. Naiintindihan ko. Ang ibig sabihin ni Miss Lin ay, gusto niyang humanap ng tao para sa pekeng kasal. Para patahimikin ang pamilya. Maaaring ganyan ang pagkakaintindi. Siyempre, hindi naman basta-basta. Ang iyong pagkatao, ang iyong talento, sa ngayon, ay nakakatugon sa aking mga pangunahing pangangailangan. Peking kasal, ito ay isang para makaalis. Sa pang-aasar ni Xiao Xinyu. At saka, System notification, natukoy ang espesyal na plot node, naglalabas ng emergency mission. System notification, natukoy ang espesyal na plot node, naglalabas ng emergency mission. kasalang kontrata. Mabuti rin, maaaring tuluyang putulin ang pag-asa ni Xiao Xinyu at makumpleto ang system mission, 2 layunin sa isang hakbang. Uy, ma? Bumalik ka na galing sa ibang bansa? Sige, pupunta ako sa airport para sunduin ka ngayon din. Shinyu, pupunta ako sa airport para sunduin si nanay. Bayaran mo na ang bill, ha? Oy, ako. Talaga naman. Wala ni isang maaasahan.
Shingun makinig ka kay Lola. Ang ipinakilala ko sa'yo ngayon na mapapangasawa ay isang magandang pagpipilian. Ang apo ng pamilyang G ay magaling sa lahat ng bagay. Sana, Magpakasal kayo sa katapusan ng buwang ito. ilang beses niyo po nakita ang apo ng pamilyang G? Paano niyo naman alam na mapagkakatiwalaan siya? Jinonglin, para hindi ka magpakasal sa pamilyang G, talaga bang pakakasalan mo si Yefeng at kukunin ang marriage certificate? Katatapos ko lang malaman na tinutugis niya ang campus beauty ng Jiangcheng. Sinundan niya ito ng 3 taon. Ngayon bigla na lang siyang lumipat sa'yo. Baka kasi. Huwag kang mag-alala. Magaling akong mag-assess ng tao. At saka, kung kaya niyang sundan ang isang tao ng 3 taon, ibig sabihin, tapat siya sa pag-ibig. 3 taon na walang resulta, pumutol agad. Ibig sabihin, siya ay marunong tumigil sa tamang oras. Ganyan pala. Talagang malalim ang pag-iisip ni Linzong. Tandaan, sa harap ni Yefeng, huwag munang ibunyag ang aking pagkatao. Ako ay mula sa Lin Group, team leader ng entertainment department. Ang taunang suweldo ay 120,000. Apo. Shinyu, buksan mo ang pinto. Ako ito. Nandito rin ang tatay mo at ang kapatid mong lalaki. Shinyu, bakit nakatira ka pa sa ganitong lugar? Nanay, ang maliit na pera na natatanggap ko bawat buwan, iyan lang ang kaya kong tirhan. Sinyo, ang pagpunta namin ng nanay mo ngayon ay para itanong sa'yo ang bahay pangkasal na inihanda mo para sa kapatid mong lalaki at ang 550,000 na bride price at mga alahas. Ano na ang nangyari? Inihanda ko na. Kulang pa naman. Ikaw na magdagdag. Ako. Magkano ba ang kulang? Hindi naman marami. 600,000. Ano? 600,000? Hindi ba ito marami? Tatay, nanay, ang pera ko bawat buwan hindi ko kayang buhayin ang sarili ko. Saan ako kukuha ng pera para sa bride price ng kapatid ko? Anak ko, magkakaroon ba ng tagapagmana ang pamilya Xiao? Nakasalalay lahat sa iyo. Ikaw ang panganay na babae. Hindi mo pwedeng pabayaan. Lalo na, mayroon ka namang Xiaofeng, di ba? Xiaofeng, narinig ko sa kapatid mo hindi ba nililigawan ka ni Xiaofeng? Binigyan ka ng bag, binigyan ka ng alahas. Sobrang gusto ka niya. Kunin mo sa kanya. Ay, ate! Bilisan mo! Ang pamilya ng babae ay ilang beses nang nagmamadali. Kung hindi mo pa ibibigay ang pera, ang kasal ay masisira na. Si Yefeng na Sim ay hindi ba napakayaman? Hanggat hihingi ka sa kanya, hindi ba ibibigay niya ang lahat sa iyo ng masaya? Tatay, nanay, iniwan ko si Yefeng. Ano? Iniwan mo si Yefeng? Bakit hindi mo kami kinonsulta? Kahit maghanap ka man lang ng backup bago mo siya iwan. Paano na ang bride price ng kapatid mo? Iniwan ko na siya. Ano pa ang magagawa ko? Ano ang gagawin? Ako. Ilabas mo na ang pera. Kung hindi, may mapapala ka. Mag-iisip na lang ako ng paraan. Hihingin ko kay Yifeng ang pera. Pagkatapos, hindi ba ako magiging mababa sa kanya? Tama na. Mayroon pa akong si Jimmy Yuan. Siya ay galing sa pag-aaral sa ibang bansa at anak mayaman pa. Tiyak na hindi siya nagkukulang sa perang ito. Ay, ate. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at balikan si Yefeng. Kung hindi, mawawala ang bride price ko. Ay, wala akong pakialam. Kailangan mong ilabas ang pera para sa akin. Tama ang sinabi ng kapatid mo. Bilisan mo at puntahan si Yefeng. Maging girlfriend ka niya. Sa oras na iyon, humingi ka ng 500,000. O kaya, humingi ka ng 800,000 sa kanya. Ang kasal ng kapatid mo ay matutuloy na. At ikaw rin ay makakahanap ng mayamang lalaki. Kung hihingi ako sa kanya ng 880,000 bride price, tiyak na papayag siya. Baka maging masaya pa siyang babalik ng nagmamadali. Pero, hindi ko siya basta-basta mapapatawad. Ganito ang trato niya sa akin. Kailangan kong ipaalam sa kanya na ako, si Xia Xinyu, hindi siya pwedeng iwan ako kung kailan niya gusto at balikan ako kung kailan niya gusto. Tama ang sinabi ng ate ko. Si Yefeng ba? Medyo mayabang na siya ngayon. Sinaktan pa niya ako dati. Oo, nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Kapag nakaipon na ako ng pera, sa unang pagkakataon, ipapadala ko sa inyo. Mabuti naman at may pakundangan ka. Pero bilisan mo, huwag mong hayaang maantala ang mahalagang bagay ng kapatid mo. Dali na. Ate? Shinyu, sa loob ng 3 araw, ilagay sa bangko. Kapag hindi mo nagawa, kung masira ang kasal ng kapatid mo, ikaw na ang bahala. Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Yefeng ay ang huling bala ko lang siya. Siguradong makakakuha ako ng pera. Tara na. Sige, ganun na muna. Aalis muna kami. Alis na.
Aking prinsesa, may oras ka ba ngayong hapon? Tungkol sa nangyari kagabi? Gusto kitang harapang bigyan ng paliwanag. Ang lalaki, dapat suwayin. Kung hindi mo makuha, mas pinapahalagahan niya. Gusto ko siyang patagalin. Pero, medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Baka hindi ako makalabas ngayong hapon. Shinyu, huwag ka nang magalit, okay? Ngayong hapon, magdadrive kita para mag-enjoy at pumili ng regalong gusto mo. Ito ay bilang pambawi sa'yo. Pero hindi ba bumalik ang nanay mo? Kung malaman ng nanay mo na magkasama tayo, hindi. Kaya gusto kitang lumabas. Lumabas tayo para mag-usap ng maayos. At mag-isip tayo ng paraan para mapapayag ang nanay ko. Para maging maganda ang pagpapakasal sa'yo. Napakagaling. Basta makapag-asawa ako sa Pamilya G. Ang maliit na halagang 580,000 na dowry para sa Pamilya G ay wala lang. Sige, ipapadala ko sa'yo ang address. Pagdating mo, text mo ako. At saka, huwag mo akong paghintayin ng matagal. Opo, aking diwata. Ito ang regalo ko para kay prinsesa na inihanda ko bilang paghingi ng tawad. Buksan mo at tingnan. Ang ganda ng kahon na ito, malamang may mahal na alahas sa loob. Si Jiming Yuan, isang mayamang mana, ang regalo ng paghingi ng tawad ay isang pabango lang. Ang brand na ito, dati na akong nandidiri, sobrang mura. Kung si Ye Feng, tiyak bibigyan niya ako ng mas maganda at mas mahal na brand. Shinyu, narinig ko na dito sa malapit may bagong magandang Wagyu restaurant. Sabi nila, ang karne doon ay ang pinakamahusay sa buong mundo. Isasama kita para matikman, bilang paghingi ng tawad. Ye Feng, anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Hindi na kailangan ng mga laruang ito. Nag-book ako ng private room, walang kinalaman sa iyo. Narinig ko na programmer ka. Ang angkan naming G ay gumawa ng bagong social app at magde-deep cooperation sa angkan ng Lin. Kung interesado ka, pwede kang pumunta sa amin. Walang interes. Gusto ko ang kasalukuyan kong trabaho. Huwag magmadaling tumanggi. Magkano ang sweldo mo sa kumpanya mo? Doble ang ibibigay ko, pero may maliit na kondisyon. Iyon ay para sa akin. At sa aking kasintahan na si Shinyu maging personal driver, 24 na oras araw-araw, handang sumunod anumang oras. Hindi na, mas gusto kong maging programmer. Kahit papaano mas maganda iyon kaysa maging tanggap ng basura. Ay, alam mo ba, ang mga taong may ganyang pag-iisip ay karaniwang mahihirap. Narinig ko na ito ang Lin Group ay hindi pa nakikipagkasundo sa G Group sa kasunduan ng kooperasyon. Kaya, curious ako. Ang panganay ng G, hindi ba kahit ang Lin Group na babaeng presidente ay hindi niya nakita at ginagamit ang pangalan ng Lin? Ginagamit ang pangalan ng Lin para magdaya kahit saan. Curious ako, yung panganay ng pamilyang G, di ba? Pati ang Lins Group na babaeng presidente hindi pa niya nakita. Gamit ang pangalan ng Lins ng loloko kung saan-saan. At saka, kayo na nagpapanggap na malakas na partnership style, kapag nalaman ng Lins, baka hihintuin ang inyong partnership. Totoo, hindi ko pa nakita yung dalagitan ng pamilyang Lin. Pero, ang lolo ko at ang lolo ng mga Lin ay magkaibigan dati. Itong samahan ay pahahalagahan pa nila. Sige. Wala akong interes sa sirang kumpanya mo. Alis na. Ginoo, yung bouquet ng rosas na in-order mo, at yung setup para sa candlelight dinner, ay handa na. Pwede po kayong umakyat at suriin ito sa akin. Okay, dito. Si Ye Feng ay naghanda ng mga rosas at nag-set up ng eksena. Baka gusto akong sorpresahin at hilingin na maging nobya niya. Hanggang sa puntong ito, hindi pa rin niya ako hilingin ng personal. Kailangan bang hintayin na huwag ko na siyang pansinin bago siya magpakumbaba? Sige, mahal. Huwag mong hayaang ang mga taong walang kinalaman makasira sa ating kasiyahan. Isasama kita kumain ng Wagyu. Alam mo naman, ano ang mangyayari pagkatapos kumain? Ito. Buksan mo at tingnan. Maganda ba? Ito. Pina-order ko sa kaibigan ko mula sa Europa. Limited edition. Pinakabagong modelo. Kuya G, ito. Sobrang. Shh. Ikaw ang pinakamahalaga. Gusto mo ba ito? Karangalan nito. Gusto. Siyempre gusto ko. Halika.
Isuot ko sa'yo. Kapag natapos ko na ang mga bagay-bagay sa bahay, magpapakasal tayo. Dito, ito ang magiging bahay natin. Kuya, Napakabuti mo sa akin. Sisikapin ko para tanggapin ako ng nanay mo. ang tanga mo talaga. Ito ay mula sa $2 store sa ibang bansa, mga mumurahing gamit. Makalipas ang ilang araw, mawawala ang plating. Nauto ka ng ganito lang, talagang mura ka. At ikaw, pwede bang tulungan mo rin ako? Anong tulong? Pwede bang ngayong gabi, huwag ka munang umalis, dito ka muna sa akin? Ano sa tingin mo, okay lang ba? Kuya G, masyado kang nagmamadali. May kailangan pa ako. Sana matulungan mo ako. Ano iyon? May problema ako kamakailan. Kailangan ko ng 6,000 pisong tulong. Pwede mo ba akong pahiram? Kapag mayroon na ako, babayaran ko agad, okay? Ang gold digger na ito, hindi ko pa siya nahawakan. Humihingi na ng 6,000 piso. Gawa ba siya sa ginto o may hiyas ba siya? Anong problema? Kailangan mo ng 6,000 piso? Hindi mahalaga. Pero katatapos lang ng proyekto ng kumpanya, wala akong ganoon karaming pera. Gayunpaman, kung magtulungan tayong dalawa para mapasuko ang nanay ko, ang 6,000 piso, kaya nating makuha sa isang iglap. Kuya G, papakasalan mo ba talaga ako? Of course. Bumalik ako sa Pilipinas. Hindi ba para pakasalan ka? Mahal. Ang galing mo naman. Buti na lang matalino ako. Bago ko makita si Jiming Yuan, nagpaayos ako ng membrane sa ospital. Kung hindi ko alam kung paano ipaliliwanag ang nangyari kagabi. Ming Yuan, ako naman ibinigay ko sa iyo ang aking malinis na katawan. Lahat ay sa iyo na. Dapat mong panagutan ako. Si Yefeng ay nanligaw sa'yo sa loob ng 3 taon. Hindi ka niya hinawakan? Ako. Si Yefeng ay isang simplang. Hindi man lang niya nahawakan ang kamay ko. Pero, Ming Yuan, ano na ba tayo? Relasyon ng magandang babae at halimaw. Wala akong pakialam. Bahala ka. Dapat mo akong panagutan sa hinaharap. Opo, Ginoo. Ako, si Ji Ming Yuan, ay sumusumpa kukunin ko si Xiao Xinyu bilang aking asawa. Papasok siya sa pamilya Ji bilang lehitimong binibini. Pakasalan ka. Ang ganitong babae, para lang sa kasiyahan. Kapag nawala na ang bago, itatapon. Ang maging nobya ay pinakamaganda, nakakasatisfy ng vanity at maipagmamalaki sa labas. Pero bilang asawa, mahihirapan ka. Ako, si Ji Ming Yuan. Paano ako magpapakasal sa ganitong klaseng babae? Murang klase, ilang matatamis na salita, munting pabor. Niloloko ka lang. Ming Yuan, ang bait mo naman. Mahal na mahal kita, Yifeng. Ikaw na bulag at walang utang na loob. Walang kwenta. Noong nanliligaw ka, napaka-insistente mo. Ngayon, bigla kang tumigil. Akala mo ba walang may gusto sa akin? Kapag naging binibini na ako ng pamilya G, tingnan mo, Yifeng, paano ka pa magiging mayabang sa harap ko? Sa oras na iyon, ipapaluhod kita at magmamakaawa sa akin. Ang bait, gusto mo bang samahan mo akong humiga ng sandali? Gusto ko pang mag-shopping sa mall. Hindi ba sinabi mo kanina? Nabibilhan mo ako yung limited edition na bag at yung diamond na necklace. Sige, mahal. Ano ang gusto mo? Bibilhin ko lahat para sa'yo. Malaki na naman ang magagastos. Ang babaeng ito,
Pagdating sa material, walang katapusan. Ming Yuan, ang bait mo. Pero, kailan ba tayo mapapayag ang nanay mo? Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko nang maging asawa mo. Gusto ko nang lumipat sa ating malaking bahay. Sa oras na iyon, tiyak na ibibigay ko ang imbitasyon ipapahid ko sa mukha ni Yefeng. Mahal, huwag kang magmadali. Malapit na. Alam mo naman, ang nanay ko, konserbatibo siya. Tanggapin ang isang tulad mo. Modernong manugang kailangan ng kaunting panahon. Siguradong magsisikap ako para mapapayag ko ang nanay mo na tanggapin ako ng maaga magustuhan ako. Sa oras na iyon ako na ang ginang ng pamilya G. Ang bait ng ating Xiao Xinyu. Siguradong magugustuhan ka ng nanay ko. Gutom ka na? Tara, kumain na tayo. Ma'am Lin, ang pagpupulong sa Lee Group naka-schedule na. Ito si Mr. Yefeng. Umuwi ka na. Ma'am Lin. Matagal ka nang naghihintay? Hindi naman kakalabas ko lang. Tara na? Sumakay si Ma'am Lin sa kotse ng isang lalaki. Ito ang unang beses. Baka makikipag-relationship siya kay Yefeng? Ito ay para sa iyo. Ang galing ng timing. Inihanda ko rin ito para sa iyo. Natapos ang misyon sa restaurant. Ang aking lakas. Biglang lumakas ng ilang beses. Ang galing ng superpower body ko. Alam ko na. Si Yefeng, ang simp na to. Naglalaro lang nga ang diskarte ng push and pull. Dati, deadma lang siya sa akin. Ngayon, gusto akong pakasalan. Gamit ang diamond ring. Akala niya babalik ako? Huli na, hindi ako ganoon kadaling paikutin. Lalong hindi ko tatanggapin ang proposal mo. Panaginip. Ming Yuan. O kaya, magpalit na lang tayo ng lugar. Tingnan mo, ang dami ng tao. Ang ingay. Hindi ko gusto. Marami bang tao? O marami kang kakilala? Mahal, may isa akong hilig. Gusto kong kumain kasama ang mga kakilala. Masaya? Boy, ito ang pera para sa'yo. Kunin mo itong pera. Dalhin mo ang nobya mo at umalis kayo rito. Itong pwesto. Akin na to. Hindi mo naiintindihan? Ikaw. Itong pwesto. Akin na to. Jiming Yuan, baliw ka ba? Akala mo ba cool ka? Hindi ba ako ang inaasar? Hindi ko akalain na ganon siya ka-concern. Kulang ba? Oo nga. May babae ka bang inaalagaan? Intindihan ko. Ito, sapat na ba? Baliw ka ba? Ginoo, pakihinaan po ng loob. Opo, tingnan ninyo po, ibigay ninyo sa akin ang pera. Isasama ko po kayo at ang binibini sa aming restaurant. Pinakamagandang view, pinakamagandang upuan. Siguradong magugustuhan ninyo. Napakilos ba kita? Yan ba ang ibig kong sabihin? Sinabi ko na, itong pwesto, akin na ito. Lumayas ka. Opo, Yefeng, bibilangin kita ng 3 segundo. Isama mo ang babae mo. Lumayas kayo dito. Jimmy Yuan. Parang gusto mong mabugbog? Nanay, bakit ka nandito? kung hindi ako dumating, ang mukha ng pamilya G ay napahiya ng walang kwentang tao na ito, na hindi marunong pumorma. Itong babaeng ito, halatang hindi maganda ang pagkatao, sinira ang reputasyon ng anak ko. Tita, baka nagkakamali kayo. Ako at si Ming Yuan, tapat naming mahal ang isa't isa. Tapat, ang iyong katapatan, ay para mangakit ng anak ng iba, ganun ba? Ang iyong katapatan, ay para lang, sirain ang dangal ng pamilya G. Ilang beses na kitang sinabihan, huwag kang makisama sa mga babaeng hindi kagalang-galang. Nakalimutan mo na ba, na malapit na kitang ipakilala sa dalagang tagapagmana ng Lin Group. Ngayon, mas mabuti pa, kasama mo ang ganyang klaseng babae, nagpapakita sa publiko. Hahayaan mo bang ang mga nasa mataas na lipunan, tawanan ng pamilya G?
Ming Yuan, ano ba talaga ang nangyayari? Anong tagapagmana ng Lin Group? Hindi ko naman. Tumahimik ka. Tama na ba ang gulo? Hindi ka ba nahihiya? Ji Ming Yuan, pinalo mo ako. Nanay, huwag kayong magalit. Paalisin mo na siya agad. Nanay, sabi ninyo kanina, iyong dalaga mula sa pamilya Lin. Nasaan siya? Sa pagkakataong ito, magpapakatino ako. Siyempre, ang kasalukuyang presidente ng Lin Group. Si Miss Chingon. Siya ay bata pa at may kakayahan, may malinis na background. Tugma kayo sa isa't isa. Kumpara sa babaeng ito na, Puro landi lang ang alam. daang beses pa siyang mas magaling. Hindi na kailangang ipakilala ako ni Ginang G. Ako si Lin Qinghan, ang kasalukuyang presidente ng Lin Group. Miss Lin, nandito ka pala. Ang laking pagkakamali ko. Ikaw pala. Hoy, bakit ka, kasama ng ganitong batang mahirap? Nakaupo at kumakain? Ito ay nakasisira sa iyong pagkakakilanlan bilang presidente ng grupo. Ang lalaking pinili ko, si Lin Qinghan, ay hindi nangangailangan ng pakialam ng iba tungkol sa kasunduan sa kasal. Hindi na kailangan. Engaged na ako. Hindi ko inaasahan na si Lin Qinghan ang presidente ng Lin Corporation. Ang target ng misyon ng sistema ay napakataas pala, at parang siya ay laging itinatago ang kanyang pagkatao sa akin. Qinghan, ikaw. Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo. Ang pinakaayaw ko ay ang mga tulad ninyo na may kaunting pera sa bahay at nanloloko sa labas, mga mayayamang anak na walang kwenta. Isama mo ang iyong mga tao at lumayas ka agad. Ikaw na walang hiya, Hindi ka pa ba humihingi ng tawad kay Miss Lin? humihingi ng tawad. Miss Lin, Kasalanan ko dahil hindi kita nakilala. at minamaliit kita. Sana ay patawarin mo ako. At kalimutan na ito. Ang iyong paghingi ng tawad ay walang halaga. Ay, Miss Lin. Ang aming Ming Yuan ay bata pa at walang muwang. Huwag mo sanang isa puso. Sa ibang araw, maghahanda ako ng mabigat na regalo. At pupunta sa inyo para humingi ng tawad. Tungkol sa bagay na ito, ako mismo ay sasabihin sa iyong lolo at kay Ginang G. Hindi na kailangan. Sa lolo ko, ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Para malaman niya kung anong klasing apo mayroon ng pamilya G at kung anong klasing ugali. Kung gayon, Miss Lin, nag-abala kami sa iyo ngayon. Paano nangyari ito? Nanay? Ang aktres na inupahan ni Lin Feng Nanay? ay talagang presidente ng Lin Corporation. Ang nanay ni Ji Ming Yuan ang napag-usapan naming pakasal ay siya pala. Ano ako? Nanay? Ay, Kuya Ming Yuan, ano ba talagang nangyayari? Hindi ba ikaw ang dapat na magpakasal sa akin? Anong kinalaman ni Lin Qinghan dito? Lumayas ka! Masamang palad! Dahil lahat ito sa iyo. Sinaktan mo na naman ako. Ako. Ginang Yuan, sinaktan mo ang isang babae. Anong klaseng lalaki ka? Ye Feng, ano ka ba? Nangangahas kang turuan ako? Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang resulta ng pagkakasala sa akin. Ang kahihinatnan ng paglait mo sa akin. Ako ang panganay ng pamilya G. Ganyan lang ba ang kakayahan mo? Kung matapang ka, huwag kang umiwas. Ako. Pakawalan mo ko. Aray, Ye Feng, pumutok ka ng kamay ko? Mukhang payat at mahina ang binatang ito, pero malakas pala siya. Oo nga. Nasupil ang mayamang anak. Yi Feng, kailan siya naging ganito kalakas? Lalaban ako sa'yo. Mag-ingat kayo. Nanakot ka sa akin? Bata ka pa para sa akin. Like, Ang astig, kinuha ang kutsilyo ng walang hawak. Karapat-dapat lang sa mayamang anak na yan. Dahil hindi siya manalo, gumamit siya ng kutsilyo. Sige, hintayin mo ako. Okay ka lang? Qinghan, huwag kang mag-alala. Huwag mong hayaang makaapekto ang mga ito sa ating kalooban. Tara na. Ye Feng. Ye Feng.
pumasok sa puso ni Chingon. Gintong mata ito ay isang hindi inaasahang masayang bagay. Tinulungan mo ako kanina. Siguradong dahil mahal mo pa ako, di ba? Sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw, napag-isipan ko na rin. Ganito na lang. Papayag na akong maging kasintahan mo. Buntis na pala siya. Itong babaeng ito, ang yaman ng nightlife niya. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito. Buntis na. Gusto pa akong gawing tanga. Panaginip. Buti na lang, ang script ng Sim ay natapos na sa wakas. Hindi na kailangan pang makipag-away sa isang entitled na prinsesa. Sayang ang emosyon, Xiao Xinyu. Yung Yefeng na sinasabi mo, yung 3:00 ng madaling araw, tinawagan mo siya. Sabi mo, masama, pakiramdam mo. At kinalong ka niya. Tumakbo ng 10 kilometro. At dinala ka sa ospital. Iyon ang Yefeng. Yung Yefeng na sinasabi mo, siya mismo, kumakain ng manto at asin na gulay para lang mabili ka ng cellphone. Inabot niya ang cellphone na iyon sa harap mo at sinabi mo, hindi ito ang latest model. Itinapon mo sa basurahan. Iyon ang Yefeng. Yung Yefeng na sinasabi mo, sa harap ng lahat ng estudyante ng buong paaralan, lumuhod siya at paulit-ulit kang nakiusap. At sinabi mo na tingnan niya ang sarili niya sa salamin. Tingnan kung karapat-dapat siya. Iyon ang Yefeng. Xiao Xinyu, sasabihin ko sa iyo. Yung Yefeng na iyon ay patay na. Ito ang resulta ng sarili mong pinili. Kinghantara na. Yefeng. Hindi dapat ganito. Paano niya nagawang gawin ito sa akin? Sigurado akong mahal niya ako. Tiyak na magsisisi siya. Ang tiyan ko. Ang tiyan ko. May kakaiba sa babaeng ito. Namumutla ang mukha. Tulungan mo ako. May tao. May tao. Bilisan mo, tulong. Baka may namatay na. Tumawag na sa 120. Doktor, nandito ako. Miss Xiao, Ayon sa resulta ng pagsusuri, buntis ka. Buntis? Ang tiyan mo dati, nakaranas ng matinding panlabas na impact. May malinaw na senyales ng threatened miscarriage. Mawawala ba ang sanggol ko? Kailangan mong sumailalim agad sa surgery para mapanatili ang pagbubuntis. Kung magtatagal pa, mapapanganib ang ina at baka hindi na rin mailigtas ang sanggol. Kailangan mong ipaalam sa iyong pamilya. Kailangan nila pirmahan ang operasyon at kailangan din bayaran agad ang mga gastos. Pamilya, oo. Mayroon pa akong nanay at tatay. Si Zijan at ang iba pa. Siguradong tutulungan nila ako. Uy, Shinyu ah. Alam mo pala tumawag sa bahay? Ang pera ng dot? May nangyari sa akin ngayon. Nasa ospital ako. Sa ospital? Ano na namang trick yan? Hihingi ka ng pera sa pamilya? Sinasabi ko sa'yo, wala kahit piso. Ma, hindi ganoon. Buntis ako. Sabi ng doktor kailangan ko agad operahan. Buntis? Kaninong bastard yung dinadala mo? May kapal ka pa ng mukha humingi ng pera? Ikaw, pabigat ka. Dati pinagsabihan kitang suyuin si Master G. Tingnan mo, ngayon, anong itsura mo? Binabalaan kita. Kung hindi mo makuha ang ipinangakong dote ng pamilya G, Wala kang makukuhang kahit piso sa pamilya. ang pamilya Xiao namin, Ay walang anak na kahihiyan tulad mo. Ma! Bakit sasabihin iyon ng nanay ko sa akin? Sa kanyang paningin ba, mas mahalaga ang pera kaysa sa akin? Yefeng, oo. At si Yefeng din. Si Yefeng. Dati sobrang mahal niya ako. Inaalagaan niya ako. Kapag hinanap ko siya, siguradong tutulungan niya ako. Tiyak na hindi niya matitiis na magdusa ako ng ganito. Uy, Uy, Yefeng ako ito. Sinyo.
May kailangan ka ba? Yefeng, may nangyari sa akin. Nasa ospital ako. Buntis ako. Kaya, bata mo yan. Yefeng, nakalimutan mo na ba? Nung gabing iyon, lasing kaming dalawa. Tanga kang babae. Noong huling beses, hindi kita hinawakan. Nakita ng golden eye ng malinaw. Ang mahinang buhay na ito. Wala akong kinalaman dyan. Gusto mo akong maging tatanggap? Imposible. Sinabi ko na sa iyo. Kailangan ko pang ulitin. Hindi ganyan. Yefeng, alam kong nasa puso mo pa ako. Di ba? Tigil, tigil. Sasabihin ko sa iyo. Wala akong oras makipaglaro sa iyo. Maglaro ng nakakainip na laro ng pag-ibig. Sige, may gagawin pa ako. Mukhang ang aking investment ay tama. Ginoong Yefeng, kunin na natin ang marriage certificate. Okay lang sa akin. Pero, ang sikat na binibining Lin pakasalan mo ang isang dukhang tulad ko. Hindi ka ba maaapi? Ang sarili kong kasal. Ako ang magdesisyon. Subalit inayos ng mga magulang ko ang isang blind date para sa akin. Natatakot ka ba? Kasama kita, bakit ako matatakot? Hey, nanay. Si Yefeng ito. Magandang araw po, tito at tita. Umupo. Maupo po. Yefeng, makipag-usap ka muna sa mga magulang ko. Pupunta ako sa banyo. Si. G, diretsahan na tayo. Si Chinghan ay spoiled na mula pagkabata. Sobra siyang matigas ang ulo. Ang aming pamilya Lin at ang G Corporation ay may kasunduan sa kasal. Desisyon ito ng pamilya. Hindi ito larong pambata. G, hindi marunong umintindi si Chinghan. Kaming mga matatanda ay hindi tanga. Kami ay magbibigay sa iyo ng pera para hindi ka na mag-alala sa iyong kinabukasan. Ang kondisyon ay kusang umalis ka kay Chinghan. Nag-imbestiga kami sa iyong background. Ikaw na ganyan. Galing sa ordinaryong pamilya. At si Chinghan ay hindi talaga kabilang sa iisang mundo, makasasama lang sa kanyang kinabukasan. Mas mabuting maging realistic ka na lang. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit? Napahiya ka kaya nagalit? O sa tingin mo, kulang ang pera? Jiye, ayon sa gusto ninyo, handa na ang lahat. Ito ay black card na pang-ultimate. Limited edition. Susi ng supercar. Hindi bababa sa 50 milyon. G at Dinang, Lin. Ito ang mga tindahan sa sentro ng Shanghai at mga opisina, mga dokumento ng titulo. Nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Tito at tita. Hindi ko alam kung ang mga handog na ito ay sapat na para pakasalan ng inyong anak na babae. Sino ka ba talaga? Tito at tita. Ako naman. Mayroon din akong bisyo sa paglalaro ng stocks. Hindi ko alam kung ang mga ari-arian na ito ay sapat ba para pakasalan ang inyong anak na babae. Xiao, Kanina medyo may maliit na hindi pagkakaunawaan. Waiter, ihain na ang pagkain. Lee Yongkun. At si Lee Yongkun. Dati, ang ganda ng trato ko sa kanya. Sigurado akong aalalayan niya ako. Hoy, sino yan? Yongkun, ako ito. Shichinyu ako. Shinyo, anong nangyari sa'yo? Junkun, ngayon, nasa ospital ako. Ospital? Wala na talaga akong pera ngayon? Hindi ganoon, Junkun. Buntis ako. Ikaw ang ama. Sigurado ka? Sigurado ako. Sabi ng doktor, kailangan ko ng operasyon ngayon. Halika na, iligtas mo ako. Iligtas mo ang ating anak. Ipadala mo na ang address ng ospital. Pupunta ako ngayon para tingnan. Hindi sapat si Lee Junkun para maging ligtas. Jiming Yuan. Mas mayaman siya. Tiyak na maililigtas niya ako. May kapal ka pang tawagan ako.
Yung nangyari sa restaurant dati. Hindi pa kita sinisingil doon. Sinira mo ako. Alam mo ba? Ming Yuan, alam ko nang mali ako, talaga. Pero wala na akong magawa ngayon. Nasa ospital ako ngayon. Buntis ako. Buntis? Paano ka naman nabuntis? Kaninong anak sa labas iyan? At gusto mo akong sisihin? Xiao Xinyu, akala mo ba tanga ako? Hindi ganoon. Sa iyo ang anak. Imposibleng akin iyan. Ming Yuan, sa iyo ang anak. Nakalimutan mo na ba? Noong gabing iyon, kinuha mo ang virginity ko. Kung ganoon, i-text mo sa akin ang address. Pupunta ako ngayon. Kung niloloko mo ako, sa pagkakataong ito, patay ka. Xinyu, nandito na ako. Ayos ka lang ba? Xiao Xinyu, sana hindi mo ako niloloko. Kung hindi, Tapos na. Sa pagkakataong ito, tapos na talaga ang lahat. Paano sila? Paano sila nagkasama? sino ka? Ama ng anak ko. Sino ka ba? Ama mo ako. Sabihin mo, sino ang ama kanino? Ako. Hindi yung iniisip ninyo. Makinig kayo. Magpapaliwanag ako. Ako. Xiao Xinyu, ang galing mo na ngayon, no? Naghahagis ng lambat, parang nagsasaka at nangisda? Xinyu, ano ba talagang nangyayari? Itago mo yung pagpapanggap mong parang inosente. Hindi ba ganyan talaga siya? Sa harap ng bawat lalaki, parang kawawa. Kanino tong batang ito? Sa tingin ko, kahit siya hindi makapagsabi ng malinaw. Sa tingin ko nga, ito ang anak mo. Mukhang ikaw yung tipo nagbuntis ng babae tapos iiwan, di ba? May sakit ka ba sa utak? Kapag ako yung lumabas, nagbibigay man lang ako ng pera? Mga tulad mong pogi, pero walang kwenta. Mga manloloko lang ng pera at damdamin mga basura. Tigilan nyo na ang away. Sabi ng doktor, delikado na yung sitwasyon ngayon. Bilis-bilisan yung magbayad. Iligtas nyo ako. Magbayad, Xiao, Xinyu. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin maintindihan ang sitwasyon. Kanino tong bata? Hindi mo pa sinasabi ng malinaw para magbayad. Managinip ka. Nanaginip ka. Tumigil na kayo sa pag-aaway. Kritikal ang kalagayan ng pasyente ngayon. Kailangan ng agarang operasyon. Kayong dalawa, magbayad na. Anak mo, ikaw ang magbayad. Anak ko, baliw ka ba? Ikaw ang magbayad. Ako ay isang trainee. Saan ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Mag-training ka. Kung walang pera, bakit ka lumalabas? Ngayon, nagpapakamahirap ka na. Sige, tumigil na kayo. Kung magtatagal pa, may mamamatay. Xinyu, kapit lang. Nasa unahan lang ang klinika. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Malapit na tayo. Nakakainis? Malas? Ano ang gagawin? Ikaw na ang bahala. Bata, wala na akong pakialam sa bata. Mas mabuti pang mamatay. Tapos na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kanino ang batang ito? Hindi mo pa sinasabi ng malinaw. Magbayad ka na lang. Nanaginip ka. Mas mabuti pang mamatay. Tapos na ang lahat. Baka, talaga bang ako ang mali? Xinyu. Ito naman ay ang sahod ko sa part-time job ko. Kahit hindi kalakihan. Itabi mo ito pang emergency mo. Itong pera na to. Ano bang magagawa? Xinyu, ang password ay ang birthday mo. Kung sakali. Ang ibig kong sabihin. Kung sakaling wala na ako sa tabi mo, kapag may nangyari huwag mong hayaang apihin ka. Tanggapin mo na. Sineng nga. Nas. Gamitin mo itong card. Ano ang password? Ang password ay no 121. Xiao Feng, ikaw at si Ching Han, pumapayag kaming dalawa. Pero pinalaki namin siyang spoiled. Medyo matigas ang ulo. Sa hinaharap sana ay pagtiyagaan mo siya.
Ang negosyo ng Lin Group. Ay unti-unti mong malalaman. Naniniwala kami sa kakayahan mo. Tara, Inuman tayo. Umen. Salamat tito at tita sa tiwala ninyo sa akin. Sa hinaharap siguradong aalagaan ko si Chinghan. Gagawin ko rin ang aking makakaya sa mga gawain ng kumpanya. mahusay. Meng, ikaw talaga ang pinakamabuti. Ang mga lalaking yan wala ni isang maaasahan. Sa ganitong malaking problema mo, hindi ba dumating si Yefeng para alagaan ka? Ang alipin na yan. Kung ano ang nangyari sa kanya, kamakailan, ini-ignore pa niya ako. Dati kasi abala siya sa pag-aalaga sa akin. Baka alam ni Yefeng na buntis ka at akala niya ginagawa mo siyang tanga. Kaya hindi. Imposible yan. Kahit malaman niya, sasabihin ko na sa kanya ito ang anak niya. Hindi ba tatakbo pa rin siya rito na masaya? At sasabihin gusto niyang magkasama tayo habang buhay. Ganon ba, Ate Shinyu? Ang galing mo talaga, syempre naman. Akong si Xiao Xinyu, kahit buntis marami pa ring humahabol sa akin. Hindi kailangan kong humanap ng pagkakataon para sabihin ang totoo kay Kuya Yefeng para magkaroon ako ng tsansa. Magkalapit kayong dalawang bagong kasal. Oo, mas lapit pa. Teka, ngumiti kayo. Ngiti, handa na para sa picture. Binabati ko kayo. Asawa ko, pupunta muna ako sa opisina. Meron akong pandaigdigang pulong mamaya. Sige, magtrabaho ka na. Ingat sa daan. Babalik ako at lulutuan kita ng masarap. Dahan-dahan lang. Si Han ay kukuha ng marriage certificate. Sistema ng super investment. Tingnan natin kung ano talaga. Ano ito? Tingnan muna natin ang Lane Group. Ang kalagayan nitong mga nakaraang araw. Ang panganib ng dalawang overseas investment na ito ay napakalaki. Talagang napakalaki. At itong proyekto ng bagong enerhiya, mukhang medyo mahigpa ang daloy ng pera. Oras na para gamitin ang perang kinita dati. Ang Lin Group na ito ay ang alalahanin ni Chinghan. Hindi ko pwedeng hayaang magkaroon ng problema ang kumpanya. Ang petsa ng kasal na pagdesisyonan na natin. May kaunting oras pa. Pupunta ako sa mall para bumili ng dalawa. Bumili ng dalawang singsing. Pagkatapos bumalik ni Chinghan, pag-uusapan natin ang detalye ng kasal. Sige, desisyon na. Ginoo, anong klaseng singsing ang gusto ninyo? Pakikuha nga iyan para makita ko. Sinyo, Ano? may nakita akong tao sa jewelry store. Sino? Si Yefeng. Bumibili siya ng singsing. Ang laki ng brilyante. Talaga? Alam ko na. Si Yefeng na sunod-sunuran, hindi talaga ako makakalimutan. Tama nga, bumibili siya ng malaking brilyante para makipagbalikan sa akin. Noong bumili siya ng singsing, seryoso ang mukha niya. Mukhang hindi peke. Okay, ito na. Ipak na lang po. Card. Sige. Dito po. Shinyu, kung gayon, tanungin ko siya para sa iyo. Kung lalapit ba talaga siya sa iyo. Sige, lapitan mo na siya at tanungin. Huwag mong ipahalata na ako'y nagmamadali. Huwag kang mag-alala. Ayan. Ang problema mo ay problema ko rin. Tiyak na tatanungin ko siya para sa iyo. Shinyu, dahil hindi mo pinahahalagahan si Kuya Yefeng, ako na lang ang magpapahalaga sa kanya. Ginoo, ang singsing. Salamat. Ingat po. Kuya Yefeng, Ikaw ay, ako si Zhang Meng, pinakamatalik na kaibigan ni Shinyu. wala na akong kinalaman kay Shinyu. Wala na kaming relasyon. Hindi po, Kuya Yefeng. Mali ang pagkakaintindi ninyo. Lumapit ako para sabihin sa inyo, si Shinyu,
talagang hinahamak kayo. Pinapaasa ka lang niya para sa pera ninyo. Ang babaeng tulad niya, hindi karapat-dapat na magdusa kayo. Wala na akong kinalaman sa kanya. Ayaw ko lang namang maloko kayo ng masamang babae. Sa totoo lang, gusto ko kayo. Kuya Yefeng, dahil wala na kayo ni Xinyu, tayo na lang. Zhangmeng, salamat sa paggugusto sa akin. Pero, may gusto na akong iba. Kung wala ka ng ibang sasabihin, mauna na ako. May gusto? Si Kuya Yefeng ba? Talagang gusto? Si Lin Qinghan? Ang sarap maging mayaman. Yefeng, buti naman sumunod ka. Alam mong sunduin ako. Dahil umaming ka. Sige, tatanggapin ko na lang. Patawarin ka na. Asawa na pagod ka. Sinusundo ko ang asawa ko tungkulin ko ito. Lin Qinghan. Hebe. Lin Qinghan. Hintayin mo ako. Secretary Chen ako, ay empleyado ng Lin Group Zhangmeng. May emergency ako. Gusto kong magulat kay pangkalahatang tagapamahalalin. Wala ngayon sa kumpanya si pangkalahatang tagapamahalalin. O kaya, maghintay ka muna rito. Pupunta ako para magtanong para sa'yo. Napaka-urgent ng bagay na ito. O kaya, sa loob na lang ako maghintay. Password. Lin Qinghan, ano kayang password? Yefeng. Baka birthday ni Yefeng yan. Sabi na Lin Qinghan, inagaw mo ang lalaki ko. At ang password, ginawa mo pang kay Yefeng. Walang hiya ka, kadiri. Uy, mahal. Tapos ka na ba? Mahal, tapos na ako. May susunod pang kulong. O nga, mahal. May sasabihin sana ako sa'yo. Meron akong kondo. Konting ayos lang. Pwede na tayong tumira. Yung bahay natin para sa kasal. Bago ang kasal natin, pumili tayo ng mabuti. Bahala ka. Itong babaeng CEO na ito, hindi man lang nagreklamo, na ordinaryong apartment lang sa village. Kung si Xiao Xinyu, siguradong nag-iyak-iyak na para sa malaking villa. Uy, mahal. Mamaya, ibibigay ko sa'yo ang address, pumunta ka muna doon. Mag-ingat ka sa daan. Mahal, ano sa tingin mo? Maganda ang design, di ba? Ito ba ang estilo na gusto mo? Okay naman. Matagal ko itong pinag-isipan. Itong bahay na ito, katatapos lang ng renovation. Medyo magulo pa. Huwag kang mag-alala. Hindi naman. Sa tingin ko, napaka-warm at maaliwalas. Mas may pakiramdam ng tahanan kaysa sa hotel. Mahal, ngayong araw, sobrang pagod ka. Magpahinga ka muna. Kukuha ako ng gatas para sa'yo. Siya. Ma'am Lin, may malaking butas sa financial system ng grupo. Anong nangyari? Sabihin mo ng malinaw. Ang ating co-technology. Naunahan tayong i-register ng kalaban. Sa unang tingin, ito ay isang plano ng kalabang grupo. Nalaman na ba ang dahilan? Parang sila, na unang kumilos, ninakaw ang ating teknolohiya. I-activate agad ang emergency plan. Abisuhan ang technical department. Sipatin ang lahat ng butas. Subaybayan ang daloy ng pera. Legal department. Ihanda ang lahat ng dokumento. Mahal, ako na ang bahala. May plano ang kabila. Sila, alam ko. Pero magtiwala ka sa akin. Pagod ka na masyado. Magiging maayos din ang lahat.
Magpahinga ka muna. Mahal, kumusta na? Tingnan mo. Nalutas na lahat. Ito, ano ito? Bumalik na ang presyo ng shares. Nalutas na ang krisis. Mahal, ikaw ba ang may gawa nito? Paano mo nagawa? Mahal. Sinabi ko na sa'yo dati pa. Basta nandito ako. Walang problema. Ano pa bang ilang bagay ang itinatago mo sa akin? Wala? Hindi na mahalaga yon. Bakit ginawa ko na ito? Ang kumpanya ni Lin Xinghan ay hindi pa rin bumagsak. Shinyu, nabasa mo na ba ang balita tungkol sa Lin Group? Si Ye Feng pala ay isang nakatagong milyonaryo sa isang iglap, bumili ng 1 bilyong halaga ng stocks para sa Lin Group. Talagang pinaandar niya ang stocks ng Lin Group. Ano? 1 bilyon? Si Ye Feng ay may 1 bilyon. Ano? Ano? Si Ye Feng ay may 1 bilyon? Ikaw talagang walang kwenta. Ang ganyang gintong manliligaw ay nakatakas. Siya, Shinyu. Sinabihan kitang maging mabuti sa kanya. Maging mabuti sa kanya. Alam ko na noon pa na siya ay isang nakatagong mayaman. Ngayon, ayos na nasayang ang bigay kaya ko. Ngayon ang babae ko ay nag-aaway at gustong makipaghiwalay. Ano ang gagawin mo? Ang dangal ng pamilya Xiao ay nawala dahil sa iyo. Ngayon, lahat ay nagsasabi na itinulak mo ang isang bundok ng ginto. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Sinabihan kitang mahigpit mong hawakan siya. Pero nagmatigas ka. Ngayon ayos, wala kang nakuha, lahat ay walang laman. Hey, wala na. Kami, umaasa pa rin kami sa iyo. Umalis ka! Umalis ka! Wala akong anak na tulad mo. Huwag ka nang bumalik sa bahay na ito. Umalis! Umalis. Sabi ko na nga ba, tulad ni Lin Xinghan na isang mataas na babaeng CEO ay makikipagkainan kay Ye Feng. Kaya si Ye Feng ay hindi talaga isang sim kundi isang nakatagong bilyonaryo na may 1 bilyon. Kung alam ko lang ang 1 bilyon ay akin, dapat hindi ko. Hindi pwede. Kailangan kong puntahan siya at tanungin. Shinyu, kumalma ka. Ano ang gagawin mo kung puntahan mo siya ngayon? Kailangan kong puntahan siya at tanungin kung bakit niya ako niloko noon. Huwag masyadong pa-sweet sa lalaki at huwag maawa sa lalaki. Makinig ka sa akin. Bukas ipakuha mo sa kanya ang isang 10 karat na brilyante at lumuhod siya para humingi ng tawad sa iyo. Babala host malayo. Babala, kung pipiliin mong magpakasal, magsasara ang sistema. Mawawala ang lahat ng meron ka. Pumili, kumpirmahin o tanggihan. Ano ang problema, asawa? Hindi ba maganda? Hindi naman. Asawa. Kung mawala sa akin ang lahat ng meron ako ngayon, maging isang ordinaryong tao, papakasalan mo pa ba ako? Siyempre, ang gusto ko ay ikaw mismo. Babala, kung pipiliin mong magpakasal, ang sistemang ito ay mawawala ang lahat ng mayroon ka. Mangyaring pumili, host. Binabati kita, host. Natapos mo ang hidden task. Natagpuan mo ang tunay na pag-ibig. Ang sistemang ito ay magiging sistema ng tunay na pag-ibig.
Basta tapat sa, binabati kita, host, natapos mo ang hidden task na hanapin ang tunay na pag-ibig. Ang sistemang ito ay magiging sistema ng tunay na pag-ibig. Basta tapat ka sa iyong tunay na mahal, magpapatuloy kang makakakuha. Asawa. Ang ganda mo ngayon. Bakit hindi pa bumabalik si Yefeng at hindi man lang ako tinawagan? Ming, sa tingin mo ba may nangyari sa kanya? O kaya, tawagan ko siya. Sinyo? Huwag kang mag-alala. Ang mga lalaki, kung mas proactive ka, mas hindi ka nila pinapahalagahan. Pero, paano kung may nangyari talaga sa kanya? Sabi sa balita, nag-invest siya ng 1 bilyon sa Lin Group, eksaktong 1 bilyon. Sikat na sikat siya ngayon. Kaya Shinyu, lalo kang hindi dapat pumunta. Kung talagang mahalaga ka sa kanya, kahit kumuho ang langit, gagapang siya para makita ka. Kung tatawagan mo siya ngayon, talo ka. Talo. Hindi ako pwedeng matalo. Pero, Shinyu, kumalma ka. Ito ay malinaw na isang bitag. Paanong mag-aasawa si Yefeng ngayon? Pero, paano kung totoo? kung totoo, lalo kang hindi dapat pumunta. Ngayon na may tiyan ka, kung pumunta ka, hindi ba't kahihiyan lang? Gusto lang nilang pagtawanan ka? Ikaw, manatili ka lang sa bahay. Ang sama ng loob na ito, haharapin natin sa susunod. Kung pumunta ka, mawawalan na ako ng pagkakataon. Hindi, kailangan ko pa rin pumunta. Kahit peke, kailangan kong makita gamit ang sarili kong mga mata. Shinyu, huwag kang magpadala sa emosyon. Kailangan kong pumunta. Huwag, Shinyu. Kung gusto mong mabawi si Yefeng, kailangan mong maging matiisin. Ganito, mauuna muna akong bumili ng paborito mong tiramisu para mabawasan ang kaba mo. Dahil hindi ako pwedeng pumunta, tatawag na lang ako para magtanong. Okay lang. Hay naku Yefeng, blinoblock mo ako. Kailangan kong pumunta para makita kung ano talaga ang nangyayari. Meng, bakit ka nandito? Shinyu, pumunta ako para sundan si Yefeng para sa iyo. Ano ba talaga ang balak mo? Tingnan mo, magpapakasal na talaga sila. Ano ang magagawa mo kung pumasok ka? Magdudulot lang yan ng sakit sa sarili mo. Yefeng, paano niya ako nagawang ganyan? Hindi pwede. Kailangan ko siyang hanapin at tanungin. Huwag kang pumunta. Shinyu, pakiusap. Huwag mo na ituloy. Bitawan mo ako. Shinyu ngayon. Bigyan natin ng isang malakas na palakpakan. Tumanggap po tayo ng lalaking ikakasal, si Ginoong Yefeng, at ang babaeng ikakasal, si Binibining Lin Chingon. Ginoong Yefeng, itatanong ko sa iyo, handang-handa ka bang pakasalan si Binibining Lin Chingon bilang asawa? Sa kahirapan man o kayamanan, sa sakit man o kalusugan, mananatili ka sa kanya, hindi siya iiwan, hanggang sa walang hanggan. Oo, handa ako. Binibining Lin Chingon, itatanong ko, handang-handa ka bang pakasalan si Ginoong Yefeng? Sa sakit man o kalusugan, sa kahirapan man o kayamanan, mananatili ka sa kanya, hindi mo siya iiwan, hanggang sa walang hanggan. Oo, handa ako. Ngayon, maaari nang halikan ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal. Halik, halik. Halik. Hindi ako pumapayag. Inghan, hindi ko siya pinapunta, maniwala ka sa akin. Alam ko, pumunta ka muna at ayusin mo yan. Lin Qinghan, nagpakasal ka sa lalaki ko. Humingi ka ba ng pahintulot sa akin? Yefeng, sumama ka sa akin. Papakasalan na kita. Xiao Xinyo. Maligayang pagdating sa aking kasalan. May upuan pa sa likod. Pumunta ka doon at umupo. Hindi ganyan ang sitwasyon. Yefeng, ngayon, nasa tiyan ko ang anak mo. Sumama ka sa akin. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Shinyu, huwag kang magpadalos-dalos. Siya'y nagmamakaawa kay Yefeng na patawarin siya, at ngayon, buntis pa siya. Kung sakaling patawarin siya ni Yefeng, ano ang gagawin ko? May pag-asa pa ba ako? Yefeng, dahil ganito na ang sitwasyon,
Buntis si Shinyu sa anak mo. Kailangan mong panagutan ito. Siyempre, ang aming Shinyu ay hindi naman taong walang pangunawa. Kailangan mong pakasalan siya. Pero, kailangan mong magbigay ng 5 milyong piso bilang bigay kaya. Kung hindi, mahihirapan siyang ipaliwanag sa kanyang pamilya. Ang kapatid niyang lalaki ay nangangailangan ng perang ito para ikasal. Xiao Xinyu, noong una, niligawan kita. At maraming beses ko iyong ginawa. Ngunit lagi mo akong tinatanggihan. Ngayon, pinipili ko ang sarili kong asawa, karapatan ko iyon. Ginulo mo ang aking kasalan. Ito ay walang katuturang gulo, alam mo ba? Binibining Xiao Xinyu, nagsagawa na ako ng lihim na investigasyon tungkol sa iyo, at kasabay nito, ipinasuri ko ang aking asawa at ang bata sa iyong tiyan sa pamamagitan ng DNA test. Ang resulta ay nagpapakita na ang bata sa iyong tiyan at ang aking asawa ay walang anumang ugnayan ng dugo. Huwag kang mag-eskandalo rito. Imposible iyan. Ang bata sa aking tiyan ay dapat na kay Yefeng lang. Yefeng, sumama ka na sa akin. Seguridad. Palabasin ang babaeng ito. Hindi mo to magagawa sa akin. Yefeng, nasa tiyan ko ang anak mo. Ginagawa mo ito sa akin. Pagsisisihan mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Dahan-dahan lang kayo, buntis siya. Qinghan, hawak ko ang kamay mo. Tumanda tayong dalawa. Yefeng, sa hirap at ginhawa, sabay tayong dalawa. Oo. Mahal, nakatayo ka maghapon. Pagod ka na ba? Mahal, Halika. Masahe kita. Ngayon nagkaroon ng maliit na aberya. Nagdusa ka para sa akin. hindi naman ako naapi. Yung mga taong iyon, hindi tayo maaapektuhan. Sa halip, mas naging sigurado ako na tama ang aking pinili. Mahal, ipinapangako ko sa iyo. Mula ngayon gagawin kitang sa mundong ito. Ang pinakamasayang babae. Ako na ang pinakamasayang babae. Ang lala ng iyak niya, pero at least, nakakaiyak pa siya. Hindi tulad ko. Wala akong karapatang umiyak. Hindi. Hindi ako pwedeng tumigil dito. Shinyu, anong gagawin mo? Tapos na ang kasal. Tapos na? Sa paningin ko, ito pa lang ang simula. Si Yefeng ay akin. Siya ay dapat akin lang. Lin Qinghan, teka lang. Ako. Xiao Xinyu, siguradong babawiin ko ang lahat. Lahat. Shinyu, bilisan mo. May problema. Shinyu, may problema. Tigilan mo na ang daldal. Bayaran mo na ang utang mo. Tigilan mo na. Ito. Shinyu, iligtas mo ang kapatid mo. Nandito na ang pinag-uusapan. Ano ang gagawin niyo? Wala akong kinalaman dito. Siya iyon. Ito, ginamit niya ang ID mo. Umutang siya ng 500,000 pesos sa akin. Ngayon, may interest na 1 milyon. Bayaran mo na, Sinta. Sa pamilya namin, saan kami kukuha ng ganyang pera? Lee Jong-kun, hindi ka tao. Shinyu, pakinggan mo ako. Panalo ako sa simula. Nagdaya sila sa kasino. Tigilan mo na. Bayaran mo na, Sinta. Neng, pwede ba? Pahiram ako ng pera. Pagkatapos, kapag natapos ko na ito, babayaran kita. Shinyu. Kakaalis ko lang, hindi ako nagdala ng maraming pera. Sige, humanap muna ako ng pera para sa iyo. Kapag nakuha ko na, babalik ako para iligtas ka. Ang galing mong kaibigan. Sa oras ng kagipitan, nagkanya-kanya. Ngayon, sino ang magbabayad? Wala na kaming pera. Pakisuyo. Ate,
Tawagan mo si Yefeng, siya. May 1 bilyon siya. Siguradong kaya niyang bayaran ito. Huwag tumawag. Kukunin ko ang pera. Narito ang 500,000. Ang natitira, pwede bang bigyan mo ako ng ilang araw? Kapag nakaipon ako, babayaran kita. Dahil buntis ka, bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi mo mabayaran, kukunin namin ang kapatid mo bilang bayad. Umalis na tayo. Shinyu. Shinyu, ayos ka lang ba? Ate, anong nangyari? Wala akong kinalaman dito. Wala akong kinalaman. Ganyan ang nangyari kay Xiao Xinyu. Sarili niyang kasalanan iyon. Jiming Yuan siya ang naghukay ng sarili niyang hukay. Tapos na. Napakalakas na presensya, ayos. Mas may kumpiyansa na akong protektahan ang asawa ko. Uy, asawa. Mahal. Ang kumpanya kamakailan ay laging may gulo. Kailangan ko ng isang tunay na eksperto sa cybersecurity para sa grupo magtayo ng isang hindi masisirang network ng seguridad. Top na expert sa seguridad ay bihira lang mahanap. At ang presyo nila ay talagang mataas. Ang presyo ay hindi kailanman ang dapat isaalang-alang ng Lin Group. Hindi kailanman pinag-uusapan ang presyo. Ang seguridad ang una. Mahal, may kakilala ka ba? Ang ganyang kakilala? Siyempre, mayroon ako. Pero kung matutulungan kitang makahanap ng ganyang eksperto, ano ang balak mong gantimpala sa akin? Oh, Saka, ano ang gusto mong paano kita gagantimpalaan? Basta kaya ko, bilang Lin Qinghan. Malalaman mo naman yan una, aayusin ko ang problema sa seguridad network mo. Hintayin ko ang magandang balita mo. Ang ganitong antas ng masusing opensa at depensa istruktura ng sistema. Sa pagkakaalam ko sa mundo ngayon tanging si L, ang tinaguri ang dakilang hacker ang makakagawa niyan. Mahal, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Sa totoo lang, ako si L. Mahal, ikaw ba talaga si L? Maliban sa akin, sino pa? Salamat sa pagsipsip ko dati kay Xiao Xinyu System. Binigyan ako ng napakahusay na programming skills. Mukhang ang mga pagsisikap ko dati ay sulit lahat. Mahal, hindi mo pa sinasabi sa akin na itinatago mo ang iyong pagkatao bilang presidente ng Lin Group na iyon. Ito medyo komplikado ang bagay na ito. Sa maikling panahon hindi ko maipaliwanag sa iyo ng malinaw. Okay lang. Marami akong pasensya. Dahan-dahan mo lang sabihin. Nakikinig ako. Sige, inaamin kong mali ako. Pero para mabayaran ka. Mula ngayon, ako naman ang manligaw sa iyo, okay? Hanggang sa masiyahan ka. Mahal, Anong ibig mong sabihin? sa gabi, malalaman mo?